Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Sabado na naman. Maulan na Sabado. Hindi, during araw na sinushoot natin ngayon, umuulan sa labas. Hindi natin sure, kaya nga eh. Parang nagmalaala Nostradamus ako sa part na to eh. Pero, bakit sobrang special nung episode ngayon, Pops? Pops, hindi pa rin ako makapaniwala ngayon ha. Parang, ano pa rin ako, nawiwindang pa rin ako ha. Hindi, parang fever dream to. Parang panaginip mo pag may Bakit lagnat. naman? Bakit? Parang panaginip mo pag may lagnat. Hindi ko akalain. Is that a good thing or a bad thing? See? Yun, parang ganyan ang panaginip ko pag may lagnat. Nag-i-English ako. Baka nausog ka. Kaya nga eh. Sino ba, sino ba ang kasama yung natin? guest natin ngayon? A ka muna. A. Ayun. Okay. Kilala siya sa social media na kamukha ni Bini Maloy. He said it. Oh, shit. Pero hindi lang dahil doon. Mm, Ikaw no. naman. Like, syempre, more than that. Yes. Meron siyang content na nakaka-engage naman talaga. Oo. Gustong-gusto ko yung mga reaction videos niya. Yes. Yes. Mm. Tapos ang pinakagusto ko ng mga reaction videos niya is yun pa rin, yung about kay Maloy. Yung dinutugtong pa rin. Wala rin, yun din eh. Oo, Yun din kinabagsakan. tinudugtong. Alam mo, naiintindihan ko kasi yung nararamdaman niya eh, kapag laging nako-connect dun sa tao. O sige, kung kasama natin si Bini Maloy ngayon, sino yung isa pa natin kasama? Si Maine Mendoza. Hindi ako naniniwala. Rufa Hindi ako naniniwala hanggat di gumaganon. Ako nga po pala si Rufa Making. Galing. Hindi po Main Mendoza. Okay, Rufa Main. Rufa Main. Rufa Main. Rufa Main. Rufa Main. Sample nga na isang ganon. Gagawin niya na yan. Ayoko na! Pilitin niyo muna ako. Kiniliti na pala eh. Dali na. Galing kamukha nga, guys. Nakita niyo? O, sinong gusto makita si Juni Boy? Wait lang, tanggalin ko yung sombrero ko. Tanggalin ko yung sombrero ko ha, tsaka yung salamin ko. Makita niyo si Sabihin mo, Makita niyo si Juni Boy. Power. Okay. Ayun. Yung guest natin ngayon is si Vanny Bear. Vanny Bear, pakilala ka sa mga... Hi guys. So ako pala po si Vanny Bear. Inaasar rin po akong, basta alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Kahit hindi naman talaga te. Actually ako streamer ako ever since like mga pandemic era. So mga ganun ako nag-start eh. Well, nag-start ako maging content creator because I'm bored. Yeah. Sipin mo diba sa bahay ka lang all the Oo. time. Exactly. I mean, ang daming mga content creators kasi talaga na lumaki Pandemic. during the Yeah. pandemic. Oo. Kasi nasa bahay tayong lahat eh. Kasi walang magawa nun eh. Tsaka walang source of income eh. Ay, exactly. Sa maraming oras. Correct. Ano ba yung madalas mo i-stream? Siomay o siopaw? Hindi, ano Steam. more on gaming. More on gaming kasi yung mga stream ko. Ewan ko lang kung pwede ako magbanggit ng games. Pero mga League of go. Legends, Wild Rift. Uy, LOL. Oo, Wild Rift, LOL, WR. yeah. Pero nakikita ko gumagawa ka na ng mga horror, horror, ay nag-game ka na Horror games yan. Naglalaro Yeah. ako. I love horror games kahit sobrang matatakotin ako. Ano yung Yung mga ano yung pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko, Resident Evil. Wow. Lahat ng Outlast. franchise na laro ko. Outlast na laro ko na rin lahat yan. Yun yung pinaka-ayokong laruin na ulit. Oo. Yung Outlast. Kasi nakakatakot talaga siya. Hindi, ang pinaka-ayoko kasing horror games yung helpless ka. Yung wala kang, hindi ka makakalaban. Oo, Yun yung oo. ayoko. Pero yung mga jump scare na mga horror games, gusto mo ba yung mga ganon? Hindi rin. Kasi that's the thing. Di ko kasi mapipredict kung Oo kailan. nga eh. Alam mo, pag nag-horror games ako, Roblox lang to ha. Horror games na Roblox. Nakaganyan pa ako. Nakaganyan ako. Kasi alam ko, may susulpot eh. Minsan, isang mata na lang yung nakabukas na ganyan. Kaya hindi ko talaga kaya. Feeling ko atakihin ako sa puso. Actually, alam nyo ba, like recent lang, nag-stream ako ng horror game. So, sobrang takot ko nalaglag ako sa upuan. Actually, napanood ko yung video na yan. Sasabihin ko dapat eh. Kaso, ayun, sinabi niyo na. Nakita ko yun. Kasi nalaglag tapos nagkapasa ako like everywhere. Dito, sa Kasi hips ko. jump scare. Ano ba yung nangyari dun sa jump scare? Ano siya? Ano siya eh, kasi I think nawalan ng ilaw kasi dun sa game. Tapos kailangan ko daw buksan yung power switch sa labas. So lumabas ako, tapos di bukas yung ilaw, feel ko safe na ako. Pagpapunta na ako dun ulit sa area kung saan dapat ako, biglang may sumulpot. So nalaglag ako na pa, sobrang liag ko. Nalaglag ako, te. Kitang-kita on stream kasi buka ka na. Ang mahirap nun, kasi di ba usually kapag naka-stream, ako kasi pag nag-stream ako, ano lang eh, t-shirt, tapos minsan naka-panty. Hoy! Yun yung Buti nung araw na mahirap. yun, pinili ko mag-shorts. Grabe naman yung revelation ni Ate.
So, ibig sabihin, para rin pala siya yung mga reporter nung pandemic. Alam mo yung ano? Naka-boxer. Naka-suit and tie. Boxer lang. Oo, pero naka-boxer lang. Yun na, exactly. Grabe naman yan. Yung minsan naka-suit sila dito, tapos boxer, short. Yung mga typical work from home. Oo, exactly. Zoom meeting, ganun. Nice. Naka-Zoom meeting. Kaya buti na lang, hindi ka nakapanty lang. Hindi, pinuting anong araw na pinili ko nga mag-shorts. Nice. Pero Okay. nabanggit na ni Vanny yung about sa nagsimula siya ng pandemic. Pero pwede bang bigyan mo pa kami ng counting Yes. history pa kung paano ka nag-start sa content? Oh, ito Stream ba ano talaga yung- agad. ito ba talaga yung gusto mo? Yes. Ay, Tsaka yeah. ano ba yung una mong content? Ay, mauna kong content. Well, kasi, yun nga, nag-start kasi ako sa gaming talaga. Tapos Wild Rift kalalabas na kasi nung time na yun. League of Legends fan ako ever since eh. Sa PC kasi ako. Then nalaman ko may mobile version na. Then, yun, parang pinag-isip ko, parang sakto to. Parang pwede na mag-stream. Kasi ang dami ko oras, sa bahay lang ako. Kasi yun yung kalaban ko eh. Like, nung before pandemic, since nag-work ako on-site lagi, di ba, araw-araw office noon. Wala akong time na gawin yun. And then, nung nagka-pandemic, nagkaroon na akong chance. And then, dream ko talaga ever since nung bata pa ako na maging content creator. Kasi, idol ko sila PewDiePie, sila Gloco, Pinoy's Realm. Nice. Yeah, so sila, and then sila Cory Kenshin, ewan ko lang kung narinig mo, si Markiplier. Basta lahat ng mga, Oo, Markiplier. mga kilalang YouTuber na ano. Ano sila nun eh, mga buhok nila, green, pink, sina Markiplier. Oo, Tatlo sila, si PewDiePie, si Markiplier. Yung isa, nakalimutan ko yung name niya. Si Pero, Chaotic din yung kasabayan din nila before. I forgot his name eh, pero laging yung kulay ng buhok nila para sa Powerpuff Girls nun. Para Si sa- ano, I wait, forgot ano his ba yun? name. Si Top of the Morning. Yes. Yung may green, accent. yung yeah. green, yung, yeah. Grabe, Pops, no? Reference nila Powerpuff Girls. Tapos sa atin, na mga tito na, ang reference natin doon, yung mga sisiw sa simbahan. Sisiw. Sis! Yung mga mamili Yung mga- Oo, yung mga Yung mga oo. Yung pipitikin mo, letter dito, tapos pag sausaw mo ng tubig, uy, akin na yung sisiw na yun. May kwento rin actually ako sa dyan. Pero, bago may kwento, natatawa ako Oo, doon, Paps, kasi sabi nila 45 days daw yun. Hindi umaabot sa akin. Ano, kawawa naman. Namamatay. Oo, parang namamatay? 20, 22, 21, pero never Oo umabot ng 45 naman. days. Di ba tawag doon 45 days? Ah, Meron 45 ako days. nakita yung pet niya talaga like matagal, like iniyakan niya kasi namatay siya. Pero nakuha niya lang din na ganyan, yung mga sisiw-sisiw. Tapos tumanda siya, yung chicken. Nagkaroon ng attachment. Oo. Oo, niluto ko na yun. Joke lang. Joke lang. Kami kasi, nagkaka-attachment kami sa ibang chick. Ay, Nako. mga lalaki talaga, guys. Mga lalaki talaga Mga eh. lalaki Hindi sa, talaga. sorry. Yan. Leche. Nabukayo. Anyways, Mga lalaki. Men are true. sino yung main mo Char, sa WR? Sa Wild Rift? Oo. Ano ako eh, mahilig ako sa mga macho eh. Like sila Brong. Bakit macho? Sa XP. Oo, XP. Ay, fighter lane, no? Fighter Hindi, hindi. lane. Ano ba Hindi tawag na- doon? Yung sa top yan, di ba? Ano Ay, din, hindi, ano ako, APAD din. tawag dito ADC. Oh, yun, no, ganun. ganun. May parang ADC. marks Yeah, na. ganun Ganun, ang- nagaganon din ako. Support. Yun. Natawa lang ako kasi kanina, di ba, mahilig sa chick. Tapos kanina, mahilig ako sa macho. Gumanon pa. Tapos kanina, ginudge namin kayo, mga Nag-emote, lalaki no? talaga. Nag-emote. Kaya, Sabi yung mga lalaki talaga. Tapos bigla kami nagganun-ganun kami Kaya- sa macho. I'm just a girl. So, ano yung pinakaunang content na ginawa mo? Yun yun, puro Wild Rift lang ako. Wild Nagpo-post Rift. ako Wild ng mga Rift talaga. gameplays, ganyan, yung mga memes. Ano, more on yun, mga meme content. Ganun. And then, on the sideline, ito rin, yung inuungkat din recently ng mga followers ko, yung mga lumang videos ko. Yung, kasi nung nag-start ako maging content creator, parang may identity crisis ako na aminin ko. Like, nagwi-wig ako na pink na buhok, minsan blue, red, tapos parang typical e-girl. I'm not saying it's wrong, pero kasi, parang gusto ko lang magustuhan ako ng tao na gano'n yung itsura ko. Kasi akala ko, kailangan ko maging gano'n para magustuhan ako ng tao. Yes. Yun. And then in the long run, medyo napagod na ako sa kaganon. Ano na ako. So like, I'll just be Valid myself. naman. may ano ka ba? May cosplay ka ba ni Seraphine? Meron. Nagko-cosplay ka? Nagkakasuy din ako dati. Yeah, inuungkat nga din nila yun. Nagkikringe nga ako every time. Please stop. Hanapin nga natin. Please stop immediately. Hanapin nga natin. Vanny Bear Seraphine. Oh my God. Search mo, dali. Pero ngayon, hindi ka na nagko-cosplay. Hindi naman siya. Hindi. Pero pumupunta ka sa mga ano, Yeah, cosplay mahilig ako events. sa mga conventions. Ay, I mga love going to ganun. conventions. Oh. Invited ako or not. Ano talaga, hilig ko na talaga siya Oh, ever since. nice. Na-appreciate ko din kasi yung effort ng mga cosplayers Oo, talaga tsaka eh. mahal mag-cosplay. Exactly. Grabe. Sa mga wig pa lang, kapag pinapanood ko yung mga ginagawa nila sa mga wig na yung gaganunin pa nila, sisirain pa nila, tapos guglu-glu-glu. Oo. So, ang dami. Sobrang trabaho nun. Sa mga, ano pa lang, sa mga damit.
Kaya nga na-amaze ako eh. Kaya kung ako magko-cosplay ako, yung cosplay ko na si Light Yagami, yung mga easy na lang. Ay, yun. Easy na lang na cosplay. Ano yun? Ay, hindi, wala. Natanong ko. Naisip ko lang. Kunwari, magkakaroon ka ng dream cosplay. Oo. Hindi na natin isipin yung budget tsaka yung effort. Sino yung gusto mo? Nagampanan mo? Claymore. Except Maine Mendoza. Yun sana sasabihin ko rin eh. Ikaw ano? Sabi ko. Tapos may headband ako, naka-red lipstick ako nun. Oo, dali lang yun. Oo. Diba? Ano, Apron ka din. gusto ko from Claymore kasi, may mga ano sila doon, parang monster. So, isa sa mga awakened beings doon ay si Jean. Gusto kong maging ganon. Ayun, basta. Ang Sakto, hirap tag-ulan. i-explain. Pero yun yung gusto kong... Ito kasi, pinatattoo ko yung Claymore kasi favorite, ko yan, anime/manga. So, yan. Kung ikaw ba, sino? Hindi, wala pa akong maisip. Juniboy na lang. Juniboy. Juniboy na naka-Zoro. Juniboy. Yung Juniboy na naka-Zoro, yung Ay, alam ko may yun. kagat-kagat siya. Diba? Kasi favorite ko si Zoro eh, sakto. Yeah. Ikaw, Bani. Ako, kung magka-cosplay ako, well, mahal kasi. Ulit, Pero oo. dream cosplay ko si Miss Fortune eh. Yun doon, Oh! yun din Ah, character Miss ko dun sa Fortune. One Dream. Oo. Oo. May baril-baril. Nice, Yeah, yung may nice. baril-baril yung gusto ko eh. Ginaya ni Clint. Ikaw, Ikaw, kuya. Paps. Wala, alam niyo, Pop, suot ko nung last episode eh. Yung talaga Spider-Man. Yung Spider-Man. Uy, Spider-Man. Spider-Man, may Gusto bagong mo movie. talaga. Oo Yes. nga eh. Alam mo, nakaisip na ako ng ano. Actually, hindi siya cosplay, pero feeling ko parang more of a Halloween costume siya. Gusto ko kasi nagmi-mix and match. Kuya Kim Kardashian. Hindi, oh my God. Regular na to. Regular na to. Hindi maalis sa utak ko yun. Pag alis ko dito. Ito yung makikita ko si Kuya Kim. Kuya Kim. Di ba masya? Kuya, sino kanyan Kuya Kim Kardashian? So may sombrero, tas pouty yung lips. Oo, Tapos Tapos, lips. ano, Tapos curvy. BBL. Curvaceous. Tapos nagbibigay ng trivia in English. Light, At tapos saka may social. light, Oo, tsaka ano. social. Tapos yung boses, Courtney. Kuya Kim Guys. Kardashian. Pwede yun, no? Pwede, oo. Because the galing, galing. animals. Pasok. Pwede, Nice. pwede. Pwede yung Kuya Kim Kardashian. At dahil horror tayo. Sorry. Hindi, Ayun gusto na lang naman syempre tayo eh. namin na makilala ng mga listeners si of course. Ivani. Kala ko comedy to. Oo nga, alam mo kanina pa kami ganito. Oo. Ang dami-dami na namin napag-usapan. Napunta pa kami kay God kanina. Diyos ko, Oo. day. Kung hindi kami nag-bill out, wala. Politics na yung susunod. Parang nagiinuman na kami. Oo. Nag-order na ako ng sisig kanina eh. Sisig. Sisig ni? Aling Lusing. Na? Gag. Kasi for context. Ayan na naman yung context na naman. Ikaw na mag-explain. Hindi kasi taga Pampanga si Ate Bebs. Tapos parang pinonfirm namin sa kanya yung about sa Sisig. sa sisig na Aling Lusing. Mm. Kasi meron ako nakitang Reddit post na ini-explain yung history ng History ng sisig. sisig, yeah. Pero nakakatawa kasi doon sa bandang Kasi last part. naka-post yun eh. Naka-post yun sa mismong kung yung OG na place ng Saan nagsimula yung sisig? yung Aling Lusing. Yeah. Sa, So naka-frame siya. Nandun yung explanation. Wow, sisig. okay. Tapos sa last part, binanggit doon na na Aling parang Lusing. made famous by Aling Lusing, stabbed 14 times. So Hindi, parang pero she was murdered kasi talaga by her husband. nagulat din siya. Pero kasi, ang ano kasi niya, ang alam mo yun, yung kumakain ka, tapos bigla stabbed 14 times. Tapos, yung unang part ng explanation kasi, wow, ito, Pagkain, dito, una-una, ang ingredients, sisig, so- mga ganyan-ganyan. Tapos bigla stabbed 14 times. Di ba parang, Oh. maaling ka 14 ba? times ba? Oh, nice. Okay. Na-imagine ko yung reaction ni Bunny, parang nagko-content pa rin. Alam mo yung binabasa niya, tapos bilong... Yan, yung mukha pa rin ganyan-ganyan. Oo, yun. Okay pa rin. Oo. Yung mukha ko yun lang. Kaya di namin makalimutan yung ano na yan, yung Reddit post na yan. Tapos kinonfirm namin kay Ate Bebs na totoo pala talaga yun. Di ba, di ba sabi ko nga nung kumain kami, nakita ko din talaga. Meron talaga. Ano talaga siya? Bakit? Grabe, ang ano naman nun. I don't know if pwede ako magmura dito, pero that's Pwede. kinda, Pwede. that's kind of fucked up. Oo, kaya nga siya naging kaya nga siya naging Reddit worthy. Parang alam mo yun? Pero kawawa talaga si Aling Lusing, ha? Oo, wala naman tayong ano doon. Hindi niya deserve yun. She doesn't Grabe. deserve to Iba be yung murdered. horror na yon. Oo. Yes. Speaking of horror, ano nga ba? Hindi, may gusto lang akong idagdag kay go, Vanny go, go. kasi. Hindi, parang ako kasi, kaya nga pinanood ko si PewDiePie kasi nga dahil sa mga reactions niya. And hindi ko siya nakikita sa'yo na si PewDiePie talaga, pero yun yung mga type of content creators na bet ko. Tapos nakikita ko siya ngayon na parang, yung mga reactions mo, natutuwa ako. Parang feeling ko, ang saya pala. Ang saya. Ganito pala yung mga ano, no? So, magsistream reaction. ka na ba ng Code M niyan?
Alam mo, hirap na nga ako eh. Sumisigaw lang ako bago bumaril eh. Alam Okay mo lang, yun? yun nga yung mga gusto ng mga tao, yung mga Actually, tilted. alam mo, kasi nagsimula ako dati mag-stream ng COD-M. Tapos, yung mga tao tuwang-tuwa sila sa akin kasi nga, bobo ako. Uy, pwede maging content yun. Yeah, Oo. exactly. Content yun. Pero kasi walang-wala talaga sa niche ko eh. Kaya di lumalabas sa FYP ng mga tao eh. Kasi, common na makakita ng magaling eh. So this Parang time, yun na boring nga. eh. Parang may iba naman, di Diba? Tapos naglagay pa ako ng caption ko doon, expert in cooking madness. top 1 global, cooking madness. Top 1 global. Pero, Credentials, ayun nakalagay credentials. Expert in cooking madness, expert in The Sims 4. Mga ganon. Yun yung mga games ko. pero pakiusap lang, if ever man nagagawin mo yan, please mag-short ka. nga pala. Bumalik na naman sa gumanon din pala. pala ako. Oo pala, hindi nga pala ako nag-ano eh. No? So yun nga, speaking Speaking of of horror! Speaking of horror! Speaking of horror, do you have any experiences you'd like to share with us na nakakatakot? Yes, meron. It happened like 2 months ago. On stream 2 pa months siya ago nangyari. lang? Yeah. Bago lang ah. Kasi lumipat lang kasi ako sa bagong place. Like, kakalipat ko pa lang. Actually, nung like first few weeks ko na doon, parang, kasi kadalasan naiuna ako mag-isa doon. It's just me and my sister doon sa bahay. And then, nagsistream ako one night. Alam, mag-isa lang sa bahay, I'm with my dog. Sarado yung pinto doon. So, nag-stream lang ako nung Honor of Kings. And then, biglang, akala ko, nakauwi na yung kapatid ko. May gumagano ng pinto. Uy. Like, yung knob, gumagano talaga. Akala ko, baka sa kapitbahay lang. Tapos, nawala siya. Like, di ko pinansin. Tapos, umulit. Mas naging aggressive siya. Tapos, napaano pa nga ako, sabi ko, Jazz, nandiyan ka na ba? Hindi sumagot. Nawala yung pag ganun-ganun. Oh my God. Then, nung after mga ilang minutes, gumagano na yung pinto talaga. As in. And then yung dog ko, naging alerto na siya. Oh. Like yung dog ko, usually walang pake siya. Ano yung dog mo ba? Shih Tzu siya, Shih na Tzu, puti. Yeah. Hindi siya, usually wala siyang pake. Lumapit siya sa door, tapos nakatayo yung buntot niya, nakatingin lang siya. Di ibig sabihin, hindi ko siya in-imagine, nangyayari talaga siya, may umaano ng pinto. Natakot ako, kasi isip ko, hala, gagi, baka nilolooban na ako dito, mga caught on live Magnanakaw pa. pala. Oo, mga caught on live, ganun. And then, yun nga, sinabi ko sa mga nanonood right now na ano nga yung pinto ko. Tapos sabi ko kung kailangan ko daw ng tulong, ganyan. Tapos, ginawa ko na lang, like, lumapit ako sa door, tapos nilock ko siya. Kasi may lock yun sa loob. Pero bukas nung time na yun, no, hindi naman. Hindi, sarado siya. Nakalock. Ang weird. Nakalock yung hindi. knob. Oo, ang inisip ko naman, kasi hindi naman nakalock yung door ko, no? Kasi kung tao talaga, bubuksan niya. Oo, yun nga. So, there's something weird. Di ba? Eh di, naglakas na ng loob. Nilock ko yung door, like may lock siya, ganyan. Tapos dinouble ako. Then, natapos na may stream na hindi na naulit yun. Tapos, naglakas na bubuksan na, tignan ko kung ano nasa labas. No one is there. So, Nakakatakot. Wala kang CCTV outside ba? oh no, wala. Hindi, tsaka, tinignan ko naman din yung doors dun sa bahay ko, yung front door, yung back door sa kitchen, everything is closed, nakalock. Kapatid ko hindi rin umuwi nung time na yun kasi... Kinuwento mo sa kapatid mo? I did, yeah. And hindi pa yun yung nag-iisang instance. Oh, yun nga. Nag-ano din yun? Itatanong ko sana kung yun lang ba yung nangyari dun. Pero sabi nga niya, hindi lang yun. Oo, hindi lang yun. Sa'yo pa rin nangyari o sa iba naman? Sa akin. Sa'yo? Yeah. Tuwing Okay. nangyayari siya, tuwing mag-isa ako sa bahay eh. Parang pero hindi naman nagpapakita. Pero yun nga, laging yung pinto yung trip. Ganun. So, Oh creepy my lang. God. Ano yung nangyari na other instance? Yung other instance, so again, mag-isa ulit ako sa house, tapos kasama ko yung dog ko. So, tutulog ako noon. And then, parang nalimpungatan ako. So, maaga-maaga yun eh. Tapos natulog ako ulit. Nung pangalawang sleep ko, alam mo yung feeling there's something wrong sa paligid mo. Akala ko gising na ako noon. Biglang bumukas yung door, mag-isa. Tapos sobrang black sa labas. Tapos simara bigla ng mabilis talaga. Baka hindi mo pala alam yung black na yun, ganun kalaki yung shadow. Yung Ooh. entity. Oh my God! Wag naman! Kaya black lang. Parang yung red eye. Oo. Parang yung red eye. Ganda nun. Yung akala mo, pitch Madilim black lang. siya, pero hindi. May nakaharang doon. Oh my God! Masama nun, Paps, nung nag-block, tapos biglang gumalaw. Hindi, like yung pagbukas ng door, itim lang talaga sa labas. Yun. Kasi may nakaharang. I'm telling you, nakaharang talaga ayan. yan. Tapos yung unang instinct ko, tinawag ko yung aso ko. Like, Casper kasi. Casper guno. Tapos nagising na ako. Yung pala na binabangungot na pala ako nun. Yun. May something talaga dyan. Ayaw, napabless yung house.
Hindi. Pero ito yung nawala na siya kasi yun nga, may isa akong follower, may isang cub. Ano pala siya, part siya ng parang grupo ng mga Paranormal. exorcist. Yung nag-exorcist, parang grupo, Dominican something. I forgot yung actual ano eh. Nung isang event, inabutan niya ako ng parang exorcist cross. Tapos third class relic siya na yung third class relic ibig sabihin like pinahid siya sa bones ng saint. So binigay niya sa akin yun. Tapos mula nung kinuha ko yun, nilagay ko siya sa house na wala na. Yung mga ganong incidents. Effective talaga yung mga ano, no? Kasi Mga sabi relic. niya, Relics. it's possible na parang demonic manifestation daw siya. Yung nangyayari sa akin. Lalo't black. Sino kaya yung dating tumira dyan sa bahay mo na ba? Well, tinanong ko naman, wala naman daw like anything nangyari. Tsaka may yung last na tumira daw doon, tumagal naman. Pamilya daw sila eh. Pwede ko lang alam kung buhay pa ba yun. Oo. Kung baka mamaya Sana naman buhay pa, Pi. Baka naman. Oo nga, nag-overthink ako doon bigla. Oo, pero ngayon wala na. Like, ramdam ko, gumaan talaga pakiramdam ko. Tapos Pero naglagay dati na. mabigat yung feeling mo dun pagpasok mo pa lang sa bahay mo. Hindi naman. Ano yun, naramdaman ko na lang siya nung mga 2 weeks na ako nandun. Naggaganon, may mga ganon na. Matagal bang walang, Oo daw, mga 4 months. baka kaya din merong pumasok na entity Maybe. doon kasi matagal walang tao. Maybe. Oo nga. Parang naisipan lang niya na, paparty ako, parang sa trading. Paparty na ako dito, ganun. Dito na ako, tapos umepal ako bigla. Andito na ako! Andito na ako, mga bata! May paniniwala tayo. Ano yan? Hindi, sorry. May paniniwala tayong mga Pilipino na ganyan, no? Na ang isang place, kapag ka hindi na siya tinitirhan ng isang human or isang living thing, napapamahaya, nagkakaroon ng infestation ng mga bad spirits, no? Ba't kaya? Oo, kasi ayaw nila sa tao. Hindi, I mean parang mas mas nafe-feel ba nila na mas sila okay sila doon sa Feeling isang ko lugar? mas at peace sila kapag walang tao. Kaya dun na sila. Ito yung Adam Reyes explanation yan. Yan, go. Ito. Kasi di ba yung isang lugar, kapag walang tao, merong blank energy. Ay, parang walang energy na nandun. Aura, or anything. Di ba sa osmosis, kapag may isang lugar na walang energy or parang negative yung energy, papasukan siya ng energy para mag-take space. Parang feeling ko baka ganun. Another energy. Na dahil walang energy doon, papasukan siya ng energy just to take space. Tsaka madilim pa kasi like dark. So it's yun yung mga gustong-gusto usually na mga ganyan, di ba? Dark and damp spaces. Yes. Char, damp. Kaya karamihan May doon ng damp. mga multo, di ba sa CR? Namamahay sila minsan. Maraming multo. Sa amin kwento. may mga multo ng mga bata naririnig ko doon eh. Kasi Pops, doon din ako. saan bata. yan? Hate ko. Sa CR namin. Kasi andun lagi Pakinggan mo Basta. na maigi sinasabi niya. Wait lang, parang mga baby. ano, Mga anak ko yun, alam ko. Mga Napakawalan ko dati. Mga Sabi unborn. oh no. Oh my dear child. Grabe. Ngayon ko lang siya nag-get. My dear child. Alam ko kasi sinita ako ni Kuya James yung pala kasi Hindi, sabi ko may, pakinggan mo na maigi niya. may kalibugan ng pala nakakuha dito. Sa'yo, Paps, nasa CR, no? Ayan! Sa'yo. Ako kasi manifest ko lahat eh. Oh my God. Ito na naman tayo sa manifestation. manifestation. Pero yung, di ba yung isang story na pinaka nakakatakot yung uli-uli? Alam mo ba yun, yung uli-uli? Hindi. Alam mo yun, uli-uli? Kasi nasa UST files yun eh, di ba? Kwento mo UST nga natin, files. Bebs. Kuya, hindi ko na maalala. Sorry na. Sorry na. Ikaw, naalala mo ba? Teka. Meron Meron si ako James dito. ata alam yun eh. Ano ba yun? Basta, Ole. papaigsiin ko lang. Yung Ano yun si Shakira? Ole. Alam mo, kaya nga hindi ko din maseryoso yung kwento na yan. Kasi naiisip ko talaga si Shakira. You know, nung ginawa namin ng content to, ang dami nagko-content about. Sorry, ang dami nagko-comment about dyan. Basta ang kwento ng ole-ole, sa school, college sila, tapos nagkaroon sila ng free time with their professor. So yung isa, naisipan niya na Mag-CR. Mag-CR. Pag CR niya, di ba, umupo na siya doon sa may toilet. May naririnig siya na boses. Nagko-ole-ole. Na ang sinasabi, ole-ole. Hindi nga lang malinaw kung paano sinasabi Yes. Yung ole-ole kung... Ole-ole. Kasi kung gano'n, hindi siya nakakatakot. Yun. Dati See. Nakakala ko din, Pops, kapag tinapos niya yung linya na yun, I'm at your feet, tapos pagtingin mo sa baba, Yun andun. nga Kaboys. Pero yun, natandaan niya yun na may naririnig siyang uli-uli. Tapos nagmamadali siya. Oo. Tumakbo siya. Yeah. Okay. Umalis siya CR.
Ngayon, pagdating niya doon sa may classroom nila, nakita siya ng professor niya na putlang-putla, tapos parang mangyak-ngyak pa. Tapos parang sabi ng professor, oh, ano nangyari? Parang ganyan. Kinuwento niya. Kinuwento niya na nung nag-CR daw siya, may naririnig daw siya na boses na ang sinasabi, ole-ole. Yung word na yun. Tapos parang na-shock din yung professor. Tapos sinabi ng professor na, alam mo ba kung ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is, don't look up. Akala ko look Ay, sorry, look up. Oh my God, kinalabutan ako! Look up. Yeah. Na, ibig sabihin, may something dun sa tuktok niya nung time na yun, nung naririnig niya yung ole-ole. Tingnan mo, para pa rin siya nagre-reaction video. Di gagi, kinalabutan ako doon. Ikwento mo sa kanya yung ano, yung bakit ayaw mo yung kantang, oo. ay, ano nga yun? Why? Ay, sige, birds- mamaya. After, hindi, sige, isasalit-salit natin. Magkwento ka muna ulit ng aside doon sa ano. Yeah. Yun doon sa nangyari sa sa house ko. Meron ka, Madami pa kahit bang hindi other? personal, Oh, Actually, kaya- marami kasi, Yung mga narinig mo. ewan ko lang kung naniniwala kayo sa third eye, pero like, Yes. Topic namin siya kanina. talaga ba? Ano Pero kasi, sige, go. nakakaramdam ko nakakakita actually ako. So, yeah. Pero ngayon, hindi ko na kasi masyadong inaani. Gusto ko na siyang like i-ignore na lang para like tuluyan na siya mag-close whatsoever. Yun. Depende na lang kung like malakas talaga yung nagpaparamdam. Pero yung pinaka the worst na naalala ko, I think ito yung time nakakabukas lang talaga ng third eye ko. Nalaman ko na parang may something sa family na mga babae, mga panganay na may third eye, ganun. So, natutulog ako neto, bata pa ako. Yun, nagbakasyon kami nun from Hong Kong. Kasabi ko yung tita ko matulog. Then yung door kasi, ginagawa pa kasi yung bahay nun, so wala pang door. So like, ito yung door, dito yung bed. Tapos nakaganon kami, tita ko, tapos ako. Tapos nagising ako nung madaling araw ulit. Lagi nangyayari nga sa akin, naalimpungatan ako. And then, nung pag nalimpungatan ako, may nakita ko parang may babae. Nakaganon lang, like half lang nakasilip na gano'n. Fuck! Alam kong babae na hindi ako nag-imagine kasi hindi ko na ba ito pag naalala ko, gagi. Itim yung buhok niya, tapos ayun galit siya. Yung tingin niya sa akin, nakalahating gano'n. Tapos naalala ko na nakatingin ng gano'n, tapos ginigising ko yung tita ko. Sabi ko, tita, tulog na tulog yung tita ko nun. Tapos nakita ko nakatingin pa rin siya. Hindi, nagtaklob lang ako ng kumot na lang. Tapos Tapos, hindi naman. Hindi nga nangyari yun. Oh my God. Pero ayun, nalimpungatan ulit ako. Tapos parang, akala ko I feel safe na. Parang, okay, safe na. Pagtingin ko, andun pa rin. Andun pa rin siya. Tapos parang, alam mo yung unti-unti lumalabas yung ano niya. na-imagine ko, grabe. Tapos takot na ako noon. Tapos ginigising ko talaga tita ko, ang sarap ng tulog niya. Ewan ko bakit hindi siya magising ng time na yon. Tapos nagtaklob na lang ako, tapos talagang ganun na ganun ako, nanginginig talaga ako. Then nakatulog na ako noon, umaga wala na. Wala naman na. Pero isa yun sa mga, then kinwento ko yun Kinwento ko yun sa mom ko. Tapos yun nga sabi, bumukas na yung third eye mo. Ganun. So, alam niya rin talaga na nasa family. Oo nga, Yung mom ko nakakita rin nakakaramdam din Yeah. Siya din, marami din siya mga kwento din Ano, meron ka bang naaalala sa mga kinuwento niya sa'yo? ng mom ko. Ito nung bata daw siya, nakarinig siya nung tikbalang, nakita niya yung paa. Anong sound ng yung paa, sound nakita ng- niya yung hooves. Umuulan daw nun sabi niya Hindi ng ba bata antik yun. ba lang tao ang katawan niya? tapos- Pero may hooves siya. Akala ko pati yung paa niya ay tao. Hindi ko yun yung sinabi niya, may Iba-iba yung hooves daw description kasi, Iba-iba di ba? oo Description ng Yung sinabi tikbalang. niya sa amin, hooves, narinig yung hooves talaga ng kabayo. Tapos yung parang ano ng kabayo talaga. Baka naman kabayo Hindi ko talaga. kaya. Hindi, nasa city sila Ay, nasa city. Oo. Sa Intramuros ba yan? Hindi naman. May kabayo. Nasa bandang QC kasi yun QC yun Ay, baka sa circuit. Ay, circuit. Circuit. Doon, Naano yung circus? yung bata pa, Naano umuulan daw kasi napagkaisa yung noon. circus. Tapos may sun. Tapos yung bahay nung, yero-yero pa kasi yung bahay nung nung mom ko, nung bata pa sila noon. Tapos umuulan. Tapos narinig nga niya may gumaano parang kabayo nga, tapos hooves nakita niya. May parang siwang kasi doon, nakita niya may hooves. Di ba weird na sa city, bakit may hooves? Gabi yan. Ha? Gabi. Hindi niya nasabi kung gabi siya Pero Basta umuulan. yung umuulan. Kasi di ba may paniniwala tayo na kapag umuulan habang Umaaraw. umaaraw, may May kinakasal kinakasal na na tikbalang. tikbalang. Oo nga daw. Yeah. Pero alam mo, Bakit sa city? Yung honeymoon. Siyempre may kinasal Papa ko rin. May marami rin kwento rin yung papa ko Parang pinaano nga nila ang nightmare isipin yung bata ko, tapos yun yung mga kinakwento nila. Ang ano lang. sa mga mythical creatures na ganyan, naiisip ko kasi 'di ba kunwari tayo may mga nationalities tayo, no? Sa mga mythical creatures din may ganyan sila
sila eh. Kasi sa atin, may mga tikbalang tayo. Pero sa ibang bansa, wala naman silang tikbalang. Alam mo yun? Oo. Parang meron silang Pero- kanya-kanya ding lengguwahe siguro. Nakakaintindihan kaya sila. Hindi. Parang na magtataka ka. Napag-usapan namin yan sa mga previous episodes namin na parang, bakit iba yung itsura ng vampire sa US sa vampire natin dito sa Pinas. Pero alam mo kung ano yung napansin namin, sa mga magkakalapit na lugar sa Southeast Asia, merong mga ibang Magkakapareho. mythical creatures na may pagkakaparehas. Similar. Katulad may manananggal tayo dito, may penananggal sa Penananggal. Malaysia. May pontianak sa Malaysia, may tiyanak Tiyanak sa sa atin. atin. Diba? Pero pag tumawid na siya ng kaunti, pag umakyat na sa may Thailand, magiging Kraswe na. 'Di ba sa atin half? Pag dumating sa Thailand, dito na. Ang galing eh. Kasi tayo yung magkakalapit na lugar. Sa ibang bansa, ganyan na lang. Pero minsan Lumilipad na bumbuna na lang. Nakakaano yun. Bumbuna na may pakpak. Ano yan? Minsan nga nun, parang ang weird nga lang din. Parang hirap gumawa ng kwento na gano'n unless it's real eh, no? No? Pwede naman. Actually, yun nga, yung mga kwento na ganyan, Paps, saan kaya nanggaling yun? Dahil ba may nakita talaga sila? O... Fear-mongering. Wow. Mongering. Nakuha ko kasi kanya eh. Sorry. Spell. Actually, hindi ko alam yung term na yan. Sa kanya ko lang narinig. Hindi ko pa nga nasabi ng tama eh. But may tawag nga dun eh. Parang generalized paranoia. I don't know. I forgot the term. Mass Mass hysteria. Oo nga. Yun pala. Oo nga. Tama. Hindi kasi 'di ba parang may paniniwala tayo na ang concept ng aswang is ginamit lang naman ng Spain. Amerikano pala, Amerikano. Amerikano para really? takutin tayo. Oh. Na parang nagkaroon ng ang ginawa nila nagplant sila sa mga victims nung parang fang-like wound. Parang Fang-like oh my wound. God. Wow. 'Di ba? Para In English na tayo imply nito. ng takot or basta kung ano man yun. Paniwalain na may creature na pumapatay pag gabi. Pero parang curfew. Curfew lang talaga siya. Kasi kung tutuusin, mas madaling makontrol kasi ang group of people gamit ang With fear. Na ang tawag ay? Fear-mongering. Fear. Parang sa mga kulto, di ba? Oo. Hindi, pero true naman yun eh. Takot eh. Mas Meron nakokontrol akong mo ang gustong tao sa sabihin na, takot. perfect example ng nag-i-imply ng fear para mapasunod ng tao. Pero ayoko nang sabihin. Kasi ito politika. Hindi. Akala ko politika. Ano yan? Basta. I feeling sinabi ko na something naman. religious Parang related nagtitikbahan yan. na, bro. Oh, sabi na eh. Religion. Yeah. Oo. May mga religion na ganun. Yeah. Hindi ko sabihin kung ano. Oy. Let's not get there. Yes. Tama. Horror lang. Basta yun ako. Ano pa yung kwento sa'yo ng daddy mo? Ayun sa dad side ko, ito lagi niya kinukwento nga rin sa akin eh. So, kaya naniniwala din talaga sa kanya eh. Bata din siya na nangyari din to. Grabe, pamilya kayo na may third eye, no? Ay, open yung third eye. Oo nga eh, weird nga nung... Yeah. Hindi weird. I mean, oo, like, grabe. Yeah, pero I galing find lang it na- weird eh. Like sa panahon ngayon, talagang may ganun talaga. Parang napapanood ko lang sa mga movies to eh. Pero there's something pala talaga sa bloodline namin na ganun. Yun, bata din yung kapatid ko, katabi niya yung lola ko. Parang same nga din na nangyari sa akin. Ewan ko lang, maybe it's the same multiple. Baka. Yung pala yun. Oo. Yun, natutulog daw sila noon. Pero yun sa kanya mas nakakatakot. Kasi lumulutang. Nakatitig Ay, sa kanyang gano'n. gagi. Tapos galit na matandang babae daw. Na puting-puti yung buhok. Bakit Tapos nakamakalumang damit. Tapos nakalutang daw sa end ng bed nila. Sino kaya? Gano'ng kaluma yung damit? Parang Victorian era, gano'n. Wow, Victoria. Hindi, Victoria's Secret. Victorian Secret. Ano, yung mga, parang ano, yung mga Maria Clara, gano'n. Oo. Oh, parang funny, no? Parang hindi na nakakatakot. Sabi kasi niya, Victoria's Secret. Wow. Oh my God, nakakatakot na talaga yun. Nakakatakot talaga yun, Paps. Nakakatakot talaga yun. Kasi medyo lowered na yun eh. Alam mo, may naalala ako. May naalala akong joke dyan sa lower. Sabi nila, kasi alam mo yung mga trash talk na mga ganyan, no? Yung mommy mo, sobrang sagi ng boobs. Pag naglalaba siya, ginagano. Sinasampay. Ayun, yung sa white chicks. Yan, your mama's so old, her breast milk is powdered. Favorite na daw eh. Bumalik na naman tayo white chicks eh. No? Oo nga eh, napag-usapan. Meron naman ako dyan narinig, ano rin kwento naman, kay Tekla naman to. Pinagmamalaki niya yung lola niya. Kasi sabi niya yung lola niya daw, kahit 70 years old na, yung boobsicles daw, tayong-tayo pa. Yung pala kuba na yun. Ayoko tumawa, guys. Baka makancel ako. Kuba na, kaya nakatayong-tayo pa. Oo nga. Hindi gusto ko yung imagine niya talaga eh. Ako na-imagine ko na eh. Oo nga eh. Ako ayoko imaginein. Guys, ano lang to, mga
Sinabi ko naman kung sino nagsabi, di ba? Alam niyo naman po na woke po tayo dito sa pamilyang ito. Ano lang po, mga naririnig ko lang po joke sa mga sa outside world. Sorry. Eh, Okay, going back. ito. Di ba pinapakwento mo sa akin Ah, sa yeah, akin, yung yeah, kwento sa sige. May Close to You mamaya. Ikwento ko muna sa iyo yung narinig namin kay Tonet sa Dreamcast Manila, sa Baguio. Tonet? Titinan natin kung ano isa magiging to sa reaction nito. nakakatakot na narinig ko. Ako kasi, 'di ba, parang since bata ako, sobrang nagko-collect na ako sa utak ko ng mga horror stories. Kasi mahilig talaga ako sa horror stories, sa mysteries at sa kung ano-ano pa. Pero meron talaga mga selected na yung nagbibigay talaga sa akin ng kakaibang takot. Tsaka Paps, maaalala mo talaga kasi parang ano yung mga pinaka nakakatakot na narinig mo? Yun yung unang pwede mong Oo, maisip talaga. eh. Oo. Ito kinuwento sa amin ni Tonet. Si Tonet is from Dreamcast Manila. Shoutout ulit sa'yo. Nag-guest kami sa kanila Halloween. Yeah. Kasi seasonal yung podcast Seasonal nila. podcast. Parang every Halloween lang sila naglalabas. Ay, okay. Meron siyang kinuwento sa amin na narinig niya ring story. Narinig niya. Grabe na word of mouth. Oo, na word of mouth. Pero nung narinig ko to, sobrang kinilabutan ako. So ganito yung kwento. Nangyari din to sa Baguio. Okay. So isang malaking family, may umuwi galing ibang bansa. 'Di ba pagka ganun, ano ba yung usually na ginagawa Outing. nila? Outing. Outing, di ba? Naisipan nila na mag-outing sa Baguio. Malaking family to. Yan. Nakapili na sila ng transient house. Dahil malaki nga sila, marami silang members, kahit malaki rin yung transient house na nakuha nila, may mga ano pa rin, hindi lahat magkakaroon ng kama. Okay. Kung baga kulang yung kama para sa lahat. So naisipan ng iba na matulog na lang sa lapag. So imagine mo, gabi na, di ba? Gabi na. May mga natutulog sa kwarto, tapos yung iba, siguro mga magpipinsan, magtitita-tita, natulog, naglatag. Na lang, oh. Tapos natutulog ng ganyan. Kwento daw nung Tita ba? Sa tita ba? Oo, tita. Tita yung nagkwento nito eh. Kinabukasan na to di ba natulog, may nangyari. Tapos kinabukasan nagkwento yung tita. Sabi niya, uy, si ano? Hindi. Kung ano muna yung nakita niya. Hindi! Ay, hindi na ba? Yung Hindi. ano after Ganito, na? oo. Inuunahan mo. Sige, go. Hindi sila nagkakasundo. Hindi. Kasi pagkakaalala ko. na. Anyway, tuloy mo na. Uy, Invested na. parang may binanggit na pamangkin. Ano Ah. yung term, Paps? Napakagal. Parang, Considerate. oo, Uy, napaka-considerate. nakita ko si kagabi. Napaka-considerate niya. Tapos sabi nung isa, bakit? Hindi kasi nakita ko siya na magsi-CR. Pero, ingat na ingat siya na para hindi niya matapakan yung mga natutulog sa ibaba. Gumagapang daw siya. In between the legs. Yung kumbaga yung ingat. Iniiwasan niya yung mga ano. Iniiwasan niya. Kasi pala siya, kung nakaiga siya nung gabi, natutulog, parang napaangat yung ulo niya. Nakita niyang gumagapang. Hindi, napaangat yung ulo niya, tapos parang may nakita siya na figure na Gumaganon nga. sila nun sa mga legs. Nilalaktawan yung mga legs. Tapos ayun, nalaman nila na hindi pala nag-CR yung na yun. Yung tato na yun. Yung sinasabi Alam nila. mo, isa yan sa mga fear ko, yung mga naka-force, on force. force. Yeah, minsan makikita, parang naalala ko mayroong kwento naman. Ay, may dadagdag ka pa ba, kuya? Hindi, wala. Hindi, yun na yun. Parang nung narinig namin siya kasi habang Na-imagine pinakwento nito namin. Yeah. Na-imagine namin yung kung ano yung nakikita nung tita. Imagine mo, medyo madilim na dahil patay na yung ilaw, tapos may nakikita ka sa ilalim Silhouette lang, ng paa mo na silhouette na dahan-dahan na gumagapang. Para iwasan yung mga nakakatakot. Grabe. Oo, iniiwasan niya na hindi siya makatapak. Tapos yun pala, hindi pala yun Ano yun. yan? Sigbin. Pwede. Maswerte ba? Maswerte. Or malas? Malay mo. Maswerteng sigbin. Sa nung dati, may nagkwento. Hindi ko na maalala kung saan ko narinig tong kwentong to. Pero, meron daw siyang teacher na nakakakita. Very quick lang to. Like, one sentence char. Sabi niya, kasi alam nila may third eye yung teacher na, ay may spider, gumanon daw yung teacher. Tapos sinabi nung estudyante, parang tumingin siya, parang wala naman spider, gumanon siya. Tapos lumapit siya sa teacher niya, ma'am, ba't sabi mo may spider? Wala naman po, parang ganyan. Wala kasi may nakita akong multo daw, naka-on force siya. Mukha siya spider. Nakasabit, parang Nakasabit daw siyang ganun. Naka-exorcist. Nakaganyan siya. Parang nagkamali ako ng guest dito, guys. Hindi ako Kinikilabutan ka. Nakatulog ka pa ba? Alam mo, Kaya. Ito na yung May imagine ko yung Paps, gumagawa. ito na yung format natin ngayon. Kanya-kanyang bato ng yung narinig na kwento. O ikaw na sunod. Grabe, wala na akong maalala. Hindi, sa akin, kinuwento sa akin nung tito ko. Ang nakakatakot dito kasi sa street namin nangyari.
Yung street, di ba nakapunta ka na sa amin? Oo. Di ba may mahaba, di ba yung bahay namin, may mahabang daanan, tapos Oo, yung doon na sa may yung tattoo kalye shop. na. Oo, yung pag ganun. Meron dong isang time daw na pauwi na sila, parang mga 2 a.m. na, basta madaling araw. Madaling araw na pagbaba daw nila ng tri-bike, kasi from gate 1, pwede silang sumakay ng tri-bike. Pagbaba daw nila doon, sabi sa kanya nung sige kuya alis na ako kasi wala siyang barya. Sabi niya, kuha lang ako ng pera sa bahay tapos balik na lang ako. Tapos nagtataka siya sa sinasabi nung nagbabike na kahit bukas na lang kasi kilala naman namin ni lahat kasi maliit lang yung village namin eh. Di sige, kahit bukas na lang. Tapos sabi niya, hindi, mabilis lang naman, kukunin ko lang yung pera eh. Tapos parang nagmamadali, hindi, siguro kuya, una na ako, bukas na lang. Tapos, dumaan na siya. Wala namang kahit ano. Kinabukasan, binalikan niya yung sa gate 1, yung parang, kasi may pila ng bike dati dyan. Wala na ngayon eh. May pila ng bike dyan dati. Tapos hinanap niya. Wala. So hapon niya pa nakausap. Tapos babayaran niya na. Tapos sabi, kuya, hindi mo ba nakita yung kahapon doon? Kaya ako nagmamadali eh. Sabi niya, ano meron? Wala, nung pagtigil daw ng bike doon sa kanto namin. Nakita niya na kagad na may nakatayo daw doon sa may street talaga. Alam mo yung kung saan tayo tumatambay kapag paalis na sila sila van. Halimbawa, tayo ng maaga, 'di ba? Hanggang madaling araw. Doon tayo parang nag-uusap bago umalis na. Doon daw sa mismong kanto na 'yon. Meron daw nakatayo na babae na babae lang na parang naka-long gown pero hindi siya yung parang white lady ganun. Wala, babae lang. Pero ang weird doon is nakatayo lang siya, naka-long gown siya, mahaba buhok, na parang kung titingnan lang daw, tao lang. So nagtataka yung nagbabike kasi bakit daw hindi nakita ng tito ko. Oh my God. Ng tito ko. Tapos yung tito ko naman, nung time na yun, kung may taong nakatayo doon, may kita niya parang titingnan niya kung sino. Pero wala. Dire-diretso lang daw siya nung gabi na yun. Tapos yung nagda-try bike, sinabi niya daw meron daw nakatayo, na dinaanan lang daw ng tito ko. So parang nung naano ko yun, ano yun? Sino yun? Kasi wala hindi ko naman, kung dapat nakita ng tito ko. Kasi hindi naman siya nakainom hindi Ngayon, every time na dumadaan ako doon. Napapraning ka? Dahil na paggabi, oo. Na baka makita mo rin yung same na babae? Oo, kaya minsan ang ginagawa ko, pag doon ako bumababa, hindi ako pumapasok doon, umiikot pa ako. Seryoso, umiikot pa ako. Kasi lalo na paggabi. Naduwagers. Grabe. Pero feeling ko ganun din gagawin ko kung ako. Oo, kasi kung may kwento na, ikot. Ikot na lang din ako. Sa mabilis Ayoko lang. na sa ganyan. Naalala ko rin yan, kwento ng tricycle sa amin. Sa may subdivision. Madami yung mga tricycle driver. Oo, tricycle. Hindi sa may subdivision sa amin sa kabilang subdivision. May kwento-kwento na doon na kapag nadaan ka daw sa may creek, Paps, may sasabay daw sa'yo na isang pasahero, tapos pag nagpababa sa isang destinasyon, biglang mawawala. Di ba? Alam niyo na yung mga common na kwento na ganyan. Parang may ganyan din sa Balete Drive, di ba? Sasakay, taxi, pagdating sa destination, mawawala. May isang tricycle driver na hindi naniniwala sa kwento na yun. Oh no. Okay, hindi siya naniniwala na parang kalokohan lang yan. Ganyan. Di buwi biyahe. Paps, napadaan din siya dun sa may creek na sinasabi nilang may sumasakay. May pumara sa kanya, Paps. Dahil hindi siya naniniwala, pinasakay niya. Di, ako yung tricycle driver, di ba? Nakamotor ng ganyan. Tapos ito yung sidecar ko. Pinaupo niya. Hindi siya naniniwala eh. Biyahe siya. Sinabi na kung saan bababa. Tapos maya-maya, nagsalita yung pasahero. Ang sinabi, manong pwedeng pakibilisan? Sabi na ganyan. Na parang siya, nagtaka siya. Bakit pinapabilisan? Medyo kabado na siya nitong time na to kasi pumapasok na sa isip niya yung kwento eh. Drive siya pa. Hanggang dumating sa destination kung saan magpapababa. Ina-expect niya, Paps, paglingon niya, Wala na. wala. Kasi yun yung kwento eh. Oo. Paglingon niya, nandun pa rin. Nakapagbayad pa nga sa kanya eh. Bumaba. Kaso tinanong niya, bakit po pala kanina sabi niyo bilisan? Pinapandar niyo. Sabi niya, kasi po may nakasakay sa likod. Yung pala, Paps, di ba ako yung tricycle driver? May naka-backride pa, Paps, na isa. Tapos nakadungaw daw pa ganun sa kanya.
kumbaga siya, normal siya na tao, Oo, pero yung oo, sinasabing totoong sumasakay, tao siya. doon pala sa may likod sumakay, tapos ang nakakatakot doon, kaya niya pala pinapabilisan Nakasilip. Paps. Oo, di ba open yun? Yung Oo, open, oh. Ganyan, tapos nakaganon daw sa kanya. Gusto niyang bumaba agad, kaya pinapabilis Oo, hindi, niya. gusto niya na makarating sa may kasi sumakay nga, umupo. Yeah, exactly. Oh my God. Na Alam parang, mo, fear ako? ko din yan eh. Yung Yung mga alin? may pag-angkas-angkas. Pero buti na hindi ako nagmumotor. Pero minsan yung nararamdaman nila, yung balikat nila, mabigat. Yung pala, meron na nakaangkas na makaganon Yung sa kinuwento ni kanila eh. James, Yeah. nung nasa Baguio tayo. Ay, yung nakaganon. Oo, may nakaganon sa... Ano pagtingin yun? niya sa mirror, may May nakaganon. movie na gano'n eh, Shutter ba yun? Mm, Diba? Shutter. Pero yung sa shutter, Nakaupo. sa balikat. Nakaupo. Nakaupo. Nakapasan. Bakit ganun, no? Parang, Hindi, wala alam. ba't ang hilig-hilig ng mga Clingy multo lang. na ganyan? Clingy Oo. lang. Clingy Ang feels. clingy-clingy nyo. Clingy. Ay, ang sakit-sakit na ng likod ko, tapos papatong pa kayo dyan. Pwede namang ganyan na nasa shoulders. Correct. Ganyan, no? May- Yung sa elbows mo, ganunin mo. May ano yun may parang short dati na kumalat na Ano yan? text. Wala yung about lang din doon sa nagsisimba na yun naman parang nakita nung sampagita boy vendor na may bebet. Anong tawag nyo doon? Ano bebet? Yung nakaalam mo yung sa may Korea, yung sign of love. Piggy ba? Oo, Naka-piggy naka-piggyback. So hindi siya parang shutter na nakaupo dito. Yun na parang nakaganon lang. Alam mo yung parang sweetheart? Oo, nakaganon. Sa may nakita. Bigat nun. Pabigat-bigat. Ayoko Wala, na. nakakatakot. Anyways, ikaw, Bunny. Mga may kwento ko na. Parang Iba ulit. parang lahat ng hindi ko dapat katakutan ngayon, ang dami ng reason para Tarat eh. Narat Tarat na sulok, mga- sa tricycle, Alam mo, sa hindi ka hat, natitingin sa sa lapag, kahit ano. di na doon na lang ako nakakulong sa isang sulok. Sabi ko nga sa mga sa mga followers ko. Kasi meron akong mga nababasang kwento na lagi cubicle. Lagi may nakasilip sa taas. Kunwari si Julio. Pinakaayaw ko yun. Pinakaayaw ko yun. Sa cubicle may nakasilip. Kasi merong akong nabasa. Sabi niya, umiihi lang daw siyang ganyan. Tapos bigla may nakikita siya, sumisilip siya from above. Bata siyang naka-full bangs. Sumisilip daw siya ganyan wala naman daw pumasok na anybody dun sa CR na yon. Tapos, meron naman, makakakita ka ng paa sa ilalim kapag open yung ilalim ng cubicle. So, sabi ko, kapag ganyan, wag na lang kayong titingin sa taas. Tingin na lang kayo sa bulbulo yung Correct. Oh, correct. Sorry po ulit. Kaso, paano kung yung buhok nung dun sa babae parang bangs din? Ayun lang. Tapos hindi, ay pinaka-worst dun pala sa galing sa Inidoro. So, wala rin pinagkaiba. Lumikit ka na lang. Ganun so, may nakasilip. Uy, pero Tapos, Paps, creepy naging yun, bangs niya na yung buhok. No? Pero creepy yun. Alam, di ba yung toilet bowl, meron siya parang butas? Kaya nga, yun nga yun. May mata doon. Kaya nga sobrang kinatakutan dati yung Undin nung Shake, Rattle, and Roll. Kasi di ba sa kubeta yung lumalabas, yung Undin? Na Oh, parang- yun din. Yun din. Yun din. Na parang nagkaroon ng phobia dati Irrational na, fears eh. paano kung lumabas sa toilet, di ba? Ang daming mga Pero grabe, irrational pag sa akin nangyari yun, tapos tumatay ka, no? Pagsilip mo, Malas sa yan na utak lang. babagsak talaga yung tayo mo. no? Malas yan. na lang. Paps, magiging Goku 5 talaga ako ng oras nun. Tatakbo ako ng may buntot ako. Di ba si yung Goku 5, di ba? Oo. Kailangan mo munang ikat. Oh, hindi na. Hindi na. Wala na akong pake. Wala na. Gaganunin mo. Oh. Makikita nila si Goku 5 ng di oras. Monkey King. May buntot na brown. Gaganunin mo. Kailangan nyo kasing ikat yung tubol nyo. Hindi na. Nakokon. May Naalala ko buntot ka tuloy. na eh, no? Naalala ko tuloy yung sabi ni Vance na kung Na? ano daw yung pinakamalakas na muscle sa katawan ng tao. Yung puwet? Dila. Hindi. Tila. Pinakamatalas yan. Kasi iba yung pinakamalakas eh. Ano yung Pinakamatalas. Pinakamatalas na body part. Body So part. yung asshole. Yung na iba kasi. iniisip ngipin eh. Ngipin. Ganyan. Ngipin. Pero sa totoo, yun. Oo, yung butas AH. ng puwet talaga. Totoo yan? Oo. Oh, Okay. Kasi nga nakaka-cut cut ng siya ng... poop. Poop, oo. Oh, ngayon, kung sino man makikipagdebate ng ngipin daw, sige nga, try mo kung gamitin ngipin mo Kagatin dyan. yung yak! Sige nga. Di ba ako na rin nakikipagdebate, hindi, ngipin. Sige nga, try mo nga dyan. Try mo nga putulin to. Oo, putulin mo nga yan gamit ngipin mo.
Pero medyo bumababoy po tayo. Teka lang, akala ko ba, hindi, horror pa rin ang body horror. body horror. At Body saka horror. kina-counter lang natin kasi para makalimutan natin yung mga nakakatakot. Ano naman yung pinakamalakas? Ano yung Pinakamalakas Ano yung pinakamalakas? na muscle sa katawan ng Muscle. tao. Ano? Dila. Kasi, Oh. Kayang magpalutang ng tao. Kasi kaya niyang bumuhat ng balakang. Oo. Alam ko na papunta yun dun, guys. Para nagre-reaction video pa rin siya. What the fuck is this? Hindi demonstrate. Wala. ganyan? Naumpisa, hindi, sorry. Naumpisa na ng mga body part, baka magtuloy-tuloy ito ah. Tama na, last parang na yun. ayoko na pala yata mag-regular. Pero ano yung parte ng katawan na sumasabog? Bagang. Alis na ako, guys. Okay, thank you sa pag-guest. Ayoko na. Sorry. Ito na, mabalik na tayo sa horror. Ate Bebs. Entry mo na. Si Bunny hindi pa tapos. Ano? Hindi pa tapos. Bakit? Ano ba tapos? Horror. Yung mga kinuwento Meron sa'yo ka na ba daddy mo. kwento? Ay, sa daddy mo, meron ka pang naiisip? Hindi. Ganon. Bago yan. Ano? Sige, mag-body part joke ka muna. Body part joke! Body part Wala akong baon. Meron akong body part. Ano? Ano yan? Anong tawag dito? Ito. Leeg. Ito. Throat. Throat? Throat. Throat. Ito. Nate. Consequence. Truth. Kakainis. Mayambag Na- na ako, mayambag Oh, na ako. Okay na ako, Okay na. okay na ako. Thank you Okay. guys. Thank you. Akala Mayambag ko na yung ako. truth. Consequence. Consequence. Ano yan? Lies. Lisa. Okay, nagets ko naman. Very smart. Grabe, ang taba talaga ng utak. Sorry. Hindi, okay lang yun, be. Sorry Okay na. lang. Para lahat ng mga guest na napupunta dito, na nandito, lagi ko sinasabi, sorry. Hindi na kailangan mag-sorry, te. Ikaw kasi ano sa amin, This is PR this an training. everyday Ako daw yung PR trained sa mga tao. Medyo. Wait lang, inom muna tayo ng water. Let's lubricate our throat. Sige, eto. Uy, may tirang kape. Pwede na sa akin to. Ay, hindi. Charot na. Ano nga pa? Ano bang mga... Ay, nabanggit mo kanina na meron ka ding podcast na stream. Stream, diba? yeah, I Ano do. yung mga pinag-uusapan dun sa podcast na yan? Ano puro mga kwento ng mga viewers ko. Halo-halo siya Kasi minsan may mga nagrarant lang, minsan naghihingi ng advice, minsan may gustong murahin lang na tao, so babasahin ko yun. Curious ako. Kasi, okay, sige, magano muna tayo sa horror ng konti. Ano yung pinaka-interesting na narinig mo from that? Like funny or like yung confession na na-shock ka, anything na may na tumatak sa'yo? Medyo NSFW yung Oo. Madami ako nakukuha din ganyan. Okay lang, wala namang kaming work eh. NSFW. Hindi naman kami nag-work. Oo Hindi na nga kayo nag-work eh. eh. Oo nga Okay lang pala. yan. Okay lang. It's safe. SFW Yung tawag dito, yung, ano ba tawag din? Yung mother-in-law, tapos mag-asawa sila nakatira sa bahay, tapos like secretly niya Bembang. yung mother-in-law. Biyanan niya. Oo, yung biyanan. Yung biyanan niya. Derbianan. May mga madami ako nakukuhang ganyan. Magpinsan. Like all the time. Ang daming confession sa akin kasi may isa nag-confess sa akin na binembang daw niya yung pinsan niya. Tapos nagtuloy-tuloy na yon. Sabi ko, grabe, ang dami pala sa inyo, no? At hindi lang second cousin, third cousin, first cousin talaga. Meron din ako nakukuha ang kwentong ganyan. First cousin. Pero syempre, kinukwento ko kasi shock value. Pero wala pa kayong next na tanggap na Sweet Home Alabama. Wala pa. Meron. Ay, Sa'yo meron? Ano nga naalala ko nga nung sinabit niya yun, sabi ko, do you need help? Kasi, hindi totoo, like, parang feeling ko baka need to, niya ng mutual? help Ha? Mutual naman. Ay, hindi siya. Yun yung fucked up dun Ay, kaya naman pala. SA? Ha? Oo, parang ganun. Hindi ko nga tinuloy yung kwento na yun. Ay, kasi wag, nga siya dun Oo, triggering siya Pero yun nga, since kasi anonymous kasi yung mga nag-send dun, hindi ko alam kung sino siya. Kasi ang Akala masama, ko- kuya pa niya. Magjo-joke sana ako Kasi, pero wag na lang. yung mga pinsan-pinsan kasi, yung mga yon consenting adults sila yung mga nagsisend sa akin. Pero ito kasi hindi nagko-consent. Hindi, parang nako-confuse siya yung nag-send. Kung okay lang ba. But Kaya I feel sad. Ano na yun? Baka parang
alam mo yun, yung ano nga ba tawag, nasa Stockholm. Oo. Sa ano. Hindi Stockholm. May- Nag-room na. Tama. Stockholm Syndrome din. So, Pero hindi, parang hostage naghihingi siya yun. ng help, tinatanong niya kung okay lang ba yung ganun. Eh, yung syempre hindi. Hindi. O siya mismo hindi niya alam eh. Oh. Kaya, Ilang taon yan? I don't know din eh. Pero feeling ko, since ganun yung tanong niya, I'm thinking, Bata pa. Pero Oh ano, my Paps, God. hindi na, yung sa Horror pinsan, talaga. hindi bago sa akin yan eh. Hindi, wala siyang shock value sa akin. Pinsan? Oo. Kasi yung, di ba, kwento ko sa inyo na naka-apartment kami. Oo. Meron kaming isa doon na magpinsan sila, Paps. Border. Hindi, magpinsan sila, mag-asawa sila, nagka-baby pa sila first class. What? Tapos, Paps, ano yung tsura ng anak nila? Considered inbreeding pa rin yan eh. inbreeding nga, yeah. Oo, Inbreeding yun. Pero hindi kasi ako naniniwala na pagka ganun, 'di ba? Parang sinasabi nila yung chromosomes na magkamag-anak is hindi may something na mangyayari. Parang feeling ko sa magkapatid lang 'yan. Pero pag sa first cousin, medyo may chance na Oo, magiging normal naman. Ganyan, 'di ba? I mean, higher chances kasi. Oo. Higher chances Kasi may halo na kasing ibang dugo. Oo. Yun eh. Diba? Oo, yun dun. Pero Yun next. baka yun nga, nagkataon na Normal naman. yung bata. Pero Paps, 'yun, hindi lang sila. Trend sa kamag-anakan nila. Inbred silang lahat. Hindi, na parang marami pa sa mga kakilala nila na Magpinsan. magpinsan, mag-first cousin talaga. Buti- Yung iba, second cousin, Buti yung iba third normal cousin. Pero, ang mga kids. yun nga eh. That is so weird. Tapos, Kasi 'di ba yung mga royal families before Yung dahil- Habsburgs. Yung Oo, Habsburgs. Habsburgs. Oo, yun. Ang Talagang dami sa direct kanila. talaga. Grabe. Yun na kaya may Habsburg joy. tapos meron din akong kakilala na parang napangasawahan niya rin yung pinsan niya. Kasi parang, hindi naman sila... Probinsya to. Ha? Probinsya. Hindi, dito lang din. Ah, dito lang din. Pero hindi naman kasi sila sabay lumaki nung pinsan niya. Kumbaga parang, pinsan niya, first cousin, pero hindi sila magkasama lumaki. Kumbaga, kunwari, every time na magkakaroon ng family reunion, hindi sila nagkikita. Walang moment doon sa childhood nila na nakapaglaro sila. Yeah. Ganun. Nung nagkita sila, Paps, adolescents na, Nagkagustuhan. may puberty na, hindi. Wala mo nang gusto, Paps. Oh. Nagkatabi sila sa kama. Oh. Kasi magpinsan sila eh. Wala namang mali siya yun eh. Tapos, from dun sa pagkakatabi sa kama, may nangyari, Paps. Tapos after nun, nung may nangyari, nagkaroon na ng feelings. Nagkagustuhan. After umattach, na-attach. Hindi, na-attach muna, tapos umattach yun. Tapos, akala ko, hanggang dun lang. Nakita ko pa siya sa Facebook. May mga baby na sila. Pero how do you tell your parents no na you're in love with your Oo cousin? nga eh. Pero feeling ko, Paps, sa kinuwento mo na parang sa line na nila na puro ganun. Magkaiba Parang pa to, feeling ko Paps, ha? normal lang yun. Magkaiba pa to, ha? Nagiging normal na sa kanila. Mm-mm. Na parang gusto Okay, i-keep It's yung okay bloodline. dahil nga dito Parang sa ganun. family. I mean, dahil si tita, nakapakasalan naman niya Oo. si tito. So, kami okay lang. Ganun. Hirap nun ah. Parang kumbaga kasi normalize na. Pero Oo, in an sa outside kanila. perspective, it's not right. Yeah, especially, I'm not super close with my cousins, pero somewhat, I grew up with them, parang ganyan. Tapos feeling mo kapatid mo sila. Kapatid, Oo, ganun parang naman ganun. dapat Oo, di ba? parang kapatid mo sila eh. Weird. Oo. Kaya, naalala ko, tindi rin dun sa may MMK eh. Yung hindi nila alam na magkapatid sila. Ah, oo, may mga ganyan. Tapos nagkainlaban sila. Oo. Tapos grabe yung revelasyon na anak, isa lang pala yung tatay nila. Parang Old- incendies yung dating. Oo, incendies na may pagka-old boy. Ang hirap ng ganyan. Yeah. Na hindi mo alam na kapatid mo pala siya. Paano yun? Paano kapag, yun nga, nagka-inlovean na kayo, tapos may anak na kayo, tapos malalaman nyo magkapatid kayo? Ang nangyari kasi doon, hindi lukso ng dugo, lukso ng Laman. Paano kapag mga mga... Ibang liquid yung lumabas. Hindi yung dugo. Ano Anong tawag kapag doon, mga Paps? pork, yung mga nagkain, lukso ng baboy. Ano? Lukso ng baboy. Luksong Kapag baka. Luksong baboy. Luksong baka pala. Paano lukso ng baboy? Ay, luksong baka pala yun. Taga Pampanga ka nga talaga. Paano pag di ka sigurado? Luksong baka. Luksong baka pala. Anong tawag doon? Halimbawa magkapatid. Anak nila. Kapatid sila, tapos nagkaanak sila, no? Paano nga Kasi yun? di ba automatic, tito niya yun o tita eh. Tito niya yung Pero dapat anak na talaga. tatay niya. Pero anak, no, weird. Tita, mama. Tito, mama. Tito, papa. Ganun.
Ang hirap. Yeah, ibang horror Big naman shit. talaga. Yung Alam mo, ganyan. kaya nga minake sure ko na si Chobi, hindi ko ka mag-anak. Yung boyfriend ko, wala lang, joke lang. Hindi For- minake sure ko, sabi ko, for safety lang. Pelayo, taga dito sila, malayo to. Pineda. Si Minake Pelayo sure ko ay yung jowa ko malayo. Oo. Wala. Pero na-realize ko, parang, random na naman. Yung utak ko kasi, ang pangit ng pangalan ko kapag pinakasalan ko si Chobi. Kasi parang, Pineda Pelayo, Pipe, Pepe. Di ba parang siya Pepe? JPP. Uy? Parang, Asa rin yung anak niyo, no? Pepe. Pepe. Oh. parang tongue twister, no? Pineda, Pelayo. Ayun nga, no. Galing. Parang Monica. Oo. Mechanical ni Monica. Di ba, liwa Ang kayo alin? ng... Hala, ang alin. Yun lang. Oh my God, ang bastos nyo. Stop. Hindi. My ears, my innocent ears, my virgin ears. Uy, ba't ka to? Naniniwala? Na ano, yung ears? Possible. Parang never pa akong, nakarinig na ako ng kwento yung magkapatid, magpinsan, pero yung Tenga. virgin na ears. Sa Scary Movie 1 ko lang ata yung nakita. Sabi nga Yung nila, dito. every hole is a goal. Yun yung sasabihin ko, any hole is a goal. Kahit butas pa ng ilong yan, willing. What the fuck? How? Any hole is a goal. Sabi ni Aquaria. Gawin Yeah, daw I ako watch dun, drag. I love yeah. Drag Race. Yeah. Anyways, balik horror. Oh, but- Balik horror. Uy, medyo horror din yung Kayo, ano medyo- yung incest. Oo, yung Horror. pinag-usapan Kaya nga natin. nila, yeah. sabi nila, incest is wincest. Oh! Narinig ko yun. Gagi pag naklip yun. Oh my God. Hindi. Guys, hindi po natin disclaimer ha, joke lang yun. Grabe. Ayun sana yung ano, sasabihin ko kanina. Kasi pero di nakikita ko natin- sa Game of Thrones kasi yan, di ba? Ganyan. Dati Twins naman sila kasi, eh, di parang- ba? Ganun naman talaga nun. Ang belief nila is kailangan ma-keep yung bloodline na Ako pa, yung PR train nyo, siya pa pala yung nakasabi ng cancelable. Oo nga, no? Pops, kaya ba siya tinawag na incest kasi pinipilit nila kahit ano? Saan nga ba nanggaling yung word na yun? Kasi in sister. Oh, no. Ini-insist nila. Ini-insist Ini-insist nila. Ini-insist nila. Ini-insist nila. Dapat Sorry, medyo nandito hindi lang. hindi nag-connect masyado. Sorry, guys. Sorry po. Okay, tama na yan. Okay lang. O di kaya, galing kasi talaga yon sa term na magkapatid. Yung lalaki, may nangyari. Sa babae. Oo. Kaya, Sabi niya, I'm Insist. insist. oo. Yun na nga yung sinasabi ko kanina, kaso hindi natuloy yung joke kasi sabi niya, in-insist eh. Or, pwedeng ano din siya, Paps. Chat niya na lang ako kapag ipapadelete niya sa akin sa edit to. Or pwedeng ano rin siya, I'm inside my sister. Oh Ay, my naku. Ay, so, uy. Yun na! yun! Yun Yun na! ang- Sorry. Mas lalo ko lang pala pinalalakat mo yun. Anyways, doppelganger, ano? Bunny, may experience ka sa doppelganger. Uy, may gusto kong basahin na kwento. Sige, Ah, go. sige, push mo. go. Ay, hindi. Paps, request na natin, papabasahin natin si Bunny. Ay, ako? Oh my God, Sige. sige. Ate Sige. Bebs, ikaw muna. Ano? Okay. I really Basahan love this pala story dito. dahil ang pinag-uusapan natin ganyan. Ha? I mean, may basa-basa rin pala. Oo, nagbabasa kami minsan. Kanina nagbasa kami. Wait lang. Ito na. Ay na. Ang title ay My Silent Visitor. Hello? Nakasilip siya gano'n, tapos black lang lahat. Wait lang! Nawala! Yung pala kwento ko pala yun eh. No? Hala, wait lang guys. Continue muna. Ayun na Inaano nga, mo lang. ang ibig Okay. sabihin ng incest, Yung pa rin pinag-uusapan pala natin. Teka lang, parang nakakalata na ako, boss. Stretch lang, stretch guys. Stretch. nagbabuy time kami. Oo. Kasi ang dami kasi nito. Ito na. I discovered your wag na yon, introduction. Tawagin nyo na lang akong Jess. Sounds like my real name naman. Siguro pangalan niya Tess. Bess. Les. Anong isang Ses. test lang, wag nang Nes. wag nang dudugtungan. I grew up in a very blessed, older and very traditional family. I have 4 older brothers and bunso ako. Unika iha, 19 years ang age gap ko sa panganay namin. At ako rin ang bunsong apo. Very religious din ang family ko. Mga devoted Catholic. At since matanda na sila, they don't tolerate nonsense. 27 years old na ako ngayon at naninirahan na sa ibang bansa. I discovered my gift the day after my 4th birthday. This was the first time I met my silent visitor. Ito na rin ang day that my 6th sense was woken up. Nung time na ito,
We were living at our house sa Tugatog, Malabon. It was built sometime in 1900s or baka nga late 1890s pa. May hawig sa bahay ni Jose Rizal. Lumang mansyon. Mayaman si ate. 9 yung kwarto at malawak yung lupain. Bato yung ilalim, kahoy yung itaas. Gawa sa kapis yung mga bintana at may ventinilya pa. Na-imagine nyo ba kung gaano kaluma ang bahay na yon? Sobrang luma. Noong 2004, bumisita pa yung anak ng original na nagpagawa ng bahay. 97 years old na siya. Wow. March 2003, nagising ako ng madaling araw dahil nagugutom ako. Tulog na sila mama at ang mga kuya. Pumunta ako sa kwarto ng mga kasambahay. Tulog na rin sila. Tinry kong gisingin ng yaya ko. Pero sabi niya, mamaya na lang daw. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ako matatakuting bata kasi sa family namin. Hindi kami nag-entertain ng mga katatakutan. Kaya kahit sobrang dilim at mag-isa lang ako, bumaba ako sa kusina. Birthday ko noon the day before, kaya nag-decide ako mag-init ng mga natirang pagkain. Alam niyo yung microwave? Pag hindi naka-on, itim lang yung makikita mo. Yung pagsara ng pinto ng microwave, may nakita akong batang babae sa likuran ko sa reflection. Ako lang ang batang babae sa bahay namin. Hindi ako kaagad natakot pero hindi ako makagalaw agad. Tinitigan ko siya mula sa reflection. Maputi, mahaba ang buhok, nakaputing dress, mukhang mas matanda sa akin ng konti. Nung lingunin ko, nandun siya, nakatayo lang. Walang expression, tinanong ko siya, "Sino ka?" Pero hindi siya sumagot, ngumiti lang. Tinanong ko siya ulit, "Anak ka ba ng isa sa mga yaya ko? Gusto mo bang kumain din?" Saglit lang, dagdagan ko yung iinitin ko Hindi pa rin siya sumasagot. Binalik ko ang lingon ko sa microwave para sana kunin yung plato at dagdagan pero nung pagharap ko sa microwave, wala na siya sa reflection. Lumingon ulit ako. Wala na siya. Biglang namatay yung ilaw at nag-on mag-isa yung microwave. Doon na ako tumakbo paakyat at nag-iiyak sa kwarto nila mama. Hindi agad naniwala mga magulang ko. Akala ko rin yun na yun, pero hindi pa pala. Fast forward 2009, marami na nangyari. Lagi na nagpapakita yung batang babae, pero madalas dumadaan lang. Walang direct interaction. Marami rin ako nakikita mga tao sa bahay namin na alam ko mula pa sa unang panahon. Nung time na to, lumipat kami sa San Miguel, Bulacan. Umupa lang kami ng apartment pansamantala habang binabantayan ang pinapagawang warehouse ng parents ko. Ang yaman talaga nila. Mayaman nga. Miyaya pa lang Isip ko Excited ako kasi makakalayo na ako sa bahay sa Malabon. For the first few months, walang nangyayaring paranormal kaya nakampante ako. One night, inutusan ako ni mama magtapon ng basura. Yung dumpster, nasa building 2. Bale, 2 buildings yung apartment complex. 10 units each building. 5 sa ilalim, 5 sa second floor. Nasa building 1 kami, second floor, last unit. Madalas kuya ko nagtatapon ng basura. Kaso, may retreat sila nun, kaya wala siya sa bahay. Tandang-tanda ko, 10:13 p.m. pa yon. Habang naglalakad sa second floor, may parang bumulong sa isip ko na tumingin sa baba. Hindi ko alam paano, pero usang gumalaw yung ulo ko at sumilip sa baba. Nandun siya, yung babaeng bata. Pero, hindi na siya bata. Mas matanda na siya ng konti kesa sa akin. Pero siya yun alam ko, ngumiti siya ulit. Tapos may tumulong dugo sa noo niya. Hinagis ko sa baba yung basura at nagtatakbo pabalik sa unit namin. Alam na agad ni mama kung bakit, kaya sinamahan niya akong pulutin yung basura sa baba at itinapon ito. 2011, bumalik kami sa Metro Manila. Binenta yung bahay sa Malabon. Lumipat kami sa Sangandaan, Caloocan. Naghiwalay sina daddy at mama noong time na ito. Bumukod rin yung 3 kong kapatid. Madalas kami lang naiiwan ng pinakabatang kuya ko at yung yaya namin. Yung mama ko, lagi nasa China para asikasuhin yung business namin. Mayaman. Ang dami ng signs. Ang dami na. May isang araw nagdesisyon kami ni kuya na sa kwarto ni mama matulog kasi parang hindi maganda yung pakiramdam namin sa kwartong sinishare namin. Saka kasi may terrace yung kwarto ni mama at lagi kami tumatambay doon. Nung kinaumagahan, nagising ako kasi may bumato sa mukha ko. Noon tinignan ko, yung damit na nakasampay sa may pinto, yung humampas sa mukha ko. Akala ko yung kuya ko yun, pero tulog na tulog siya nun. Nung pagtingin ko ulit sa pinto,
nandun na naman yung babae na nakatayo. Tumungo siya na para bang sinasabi na sundan ko siya. Sinundan ko naman. At this point kasi, sanay na ako sa kanya. Mabait naman siya eh. Pagbaba ko, nakita kong umuusok yung kaldero sa kalan. Yun pala, nakalimutan patayin ng yaya ko yung kalan bago siya lumabas para bumili sa palengke. Para siyang guardian angel. 2012, nagkabalikan na yung parents ko. At para makapagsimula ulit, lumipat kami sa isa naming bahay sa Ayala, Alabang. Confirm. Mayaman. Yaman. Gabi na kami nakarating sa bahay. Ihing-ihi na ako, kaya ako na naunang pumasok. Di ko na nabuksan yung mga ilaw sa pagmamadali ko, kaso inunahan ako ni kuya sa banyo kasi siguro naiihi na rin siya. Nang lumabas siya, dumiretso siya sa kusina. Nagalit pa nga ako kasi parang di ko naman siya narinig nag-flush. Nagtataka ako, mag-iisang minuto na, pero di pa rin niya binubuksan yung ilaw sa kusina. So nilapitan ko at ako na nagbukas ng ilaw. Wala yung kuya ko. Yung babae, nandun. Nakaupo sa mismong lamesa at nakayuko. Para bang malungkot siya. Kaya tinanong ko, ano nangyari? Tinignan niya ako at sa unang pagkakataon, kinausap niya ako. Ramdam ko nang lumalapit na yung huling pagkikita natin. Pwede ba itanong mo kay mama kung anong pangalan ko? Biglang bumukas yung front door at andun sila kuya at parents ko kaya napalingon ako. Pagharap ko sa kusina, wala na ulit siya. Weeks later, dumating lahat ng mga kapatid ko kasi may house blessing. Habang nagsasalo-salo kami, kasama yung pare, nabanggit nung pare na may babaeng multo siyang nakikita sa may kwarto ko habang nagbabasbas. Mabait naman daw. Doon ko naalala yung sinabi niya kaya sa harap ng lahat, sinabi ko, Ma, sabi ng babae, tanungin daw kita kung anong pangalan niya. Hindi sumagot si mama. Umalis sa hapagkainan at umakyat. Doon na nagsalita yung panganay naming kapatid. Yung ate mo siguro yun. Ayaw ni mami na pag-usapan siya. May kapatid tayong namatay bago pa kayo. Ako at yung bunsong kapatid na kuya ko. Baby pa siya nun, kaya baby ang pangalan na binigay sa kanya. Tinawag ako ni daddy at pinaakyat. Pinuntahan namin si mama at pinakiusapan siya ni daddy na pangalanan na siya at para matahimik na rin. Nagising ako na madaling araw. Nakaupo siya sa dulo ng kama ko. Parang ang liwanag niya, ang aliwalas ng itsura niya at mukhang masaya siya. Sabi ko, Maria. Maria daw ang pangalan mo, katulad ni Lola. Ngumiti lang siya at sa harap ko mismo ay kinain siya ng nakakabulag na liwanag. Yun ang huling beses ko na nakita ang ate kong si Maria. Ang ganda no? Sinend sa akin yun. Wala Tapos lang. sakto baby pa yung pangalan mo sa COD. Palitan mo yan. Hindi, baby lang ang tinawag sa kanya kasi wala pa silang maibigay na pangalan. Tapos binigyan ng Maria. Saan nga ba yung concept na ganyan? Yung about dun sa pagbibigay ng pangalan sa bata para magkaroon ng parang mapunta na siya sa langit, hindi naman. ganon? Or makamove on? hindi Move ko sure forward. Pero Parang meron sa binyag hindi, binyag pala to, Paps. Binyag. No? Sa binyag, no? Yung mga bata. Related parang, yan sa parang sa lore sa Tiyanak eh. Yan yung mga Tiyanak kasi hindi sila like na binyag. Pinapangalan. Wala silang pangalan. Kumbaga namatay sila nang hindi pa nabibinyagan. Yes. Kawawa yung mga tiyanak, no? Pero nakakatakot silang naririnig. Pero alam nyo ba, di ba usually sa forest, may mga naririnig silang umiiyak na bata. Pero kadalasan daw kasi mga birds yun. Kasi merong mga birds na kayang mimic ng mga sound ng mga mayna. tao. Oo. Oo, kasi meron akong nakitang clip nung bird na yun na talagang parang Parang iyak umiiyak ng bata. talaga. So feeling ko yung mga nasa forest na may umiyak na bata. Kahit yung Pero mga bird ano lang yun. Kahit yung parang mga parang alam yung boses ng sumisigaw sa forest. Oo. Tapos mga Tasmanian devil lang. Kala mo taong sumisigaw. Kasi sinasabi nila, di ba sa ibang bansa yan uso? Appalachian Appalachian Mountains. Mountains. Oo, tapos yung mga Tapos may Wendigo. tawag yun nga. Ay, yung mga Wendigo? Wendigo. Oo. Pero yun lang daw pala, mga skinwalker daw. Ano yun? may ano ka eh. Kumakanta ako. Hindi kumakanta ko ng Oo, Wendigo. Pero, And Wendigo. Nakakalungkot yung kwento. Alam mo, nung naano ko yan, Wendigo. imbes na matakot ako, na ano yung puso ko, lumambot. Ganon. Naging emo ka. Kasi naging ano pa siya, guardian angel niya. Pero yung sa microwave na unang part, nakinilabutan Oo, ako nga. nun. Pero So, weird matatakot lang. na rin ako sa microwave reflection? pala. Reflection mo. Eh, di ba yung
ano pa naman nun, black na. Paano pag ulo yung nakita mo dun sa microwave, umiikot din kasama yung Hindi ka microwave? takot sa reflection sa salamin. Hindi ka dapat natatakot dun. Kasi mahiwaga pa ngayon sa Ay, lamin. pot. Naisya, yun na nga. Here we go. Let's go. Ayan, nasinayawan pa. Hindi ka natatakot dun. May naalala tuloy yung kwento dyan sa salamin. Sige. Binasa rin yun sa, sa Kapessions kasi tawag ko sa podcast ko. So, yun. Yung naliligo daw siya. Tapos naliligo daw siya, mag-isa lang daw siya sa bahay. Pag yung salamin kasi, tapos ito, yung tubo siya. Paglingon niya daw, may babaeng duguan daw yung mukha, tapos nakangiti lang daw sa kanyang ganon. Na-imagine ko sa'yo. Ikaw kasi pumiti ka eh. Hindi, ano nga. Ako, dinemo ko nga din yun eh. Oh, tas Nagulat din ako. tas Kasi ang bilis eh. Ang bilis eh. tas duguan nga yung mukha, tapos lumabas daw siya na, naked daw siya, may sabon-sabon pa daw siya sa mukha, no? Halos At madulas-dulas least siya. hindi siya San Goku 5. Oo. Hindi niya daw Siya yung makalimutan yung go-part. parang ang naramdaman niya daw, yung gusto ko yung dinescribe niya, naramdaman niya dread talaga. Sobrang lungkot na wala na siyang pag-asa. Yun yung naramdaman niya, nakita niya daw yun sa my lamin. God. And you know what's the fucked up part? Ganun yung setup din ng CR ko sa bahay. Oh So, my. nung after nung kwento na May yun, salamin. hindi, after yung kwento na yun, usually pag task ko nag-stream, maliligo ako, hindi ako naligo ng gabing yun. Practicein mo na yung maghilamos ng Okay dilat. lang yan. Hindi ka naman. Yan. Mismo. Kasi yan talaga yung training mo dyan eh. Kasi di ba parang kahit wala, i-imagine mo, oras na pumikit ka at magsabon, sa ayon magsusulputan sa paligid mo eh. Alam mo, nagkaroon ako, Oo. Hindi, nagkaroon ako face na ganyan, napanood ko yung movie na Mirrors. Alam niyo yun? Yun din. Mirrors. Yun, nagkaroon din ako ng trauma din nun eh. Merong Ako din eh. nag-send sa Kung akin. tumingin ako sa mirror eh. O hindi, don't say that. Oo. You're very, very handsome. Irregular to. Yun ba ang pinaka-inspiration ng kantang Salamin? Yung mirror. Mirrors reset. It's like in a mirror. Oy, kay Justin Timberlake. Nice. Hindi ko may lyrics. Meron ako na ano naman sa CR din. Yung multo nag-aabot ng towel. Sinend sa akin, legit. Inabutan siya ng towel. May picture, Kinuha Ate naman Bebs? ng hindi. Hindi, joke lang yun. Alam ko yun yung at 3 a.m. ba yun? Meron pa nga ano yung tumatawa. Yung Oo. nanonood ka rin, tapos may nakitawa din. O kaya yung pag-appear mo, may biglang gumanon. Oh my God. Totoo sa 3 a.m., no? 3 a.m. things. 3 a.m. Mga ano, kwentong doppelganger, meron ka? Actually, sinend ko na sa'yo. Ha? Sinend ko sa'yo. Ay, wala sa akin yung phone ko. Sige. Nag-charge ako eh. Dito na lang. Andito, Huwag Papso. kang mag-alala, hindi ko titingnan yung mga ibang messages. Hindi, yun nga eh. Nasa ano, Islang Pantropiko. Ano mo na, intermission number po? Ay, wala yun sa usapan natin. Wala yun sa usapan natin. Papasa lang tayo dito, kukwento lang. Grabe, ganun Bakit pala tayo yung may eh? intermission number. Dapat ikaw may intermission ka din. Kanina meron ka nang kinakanta eh. Ay, ito na Yung pala. Wendigo. Yung Wendigo. Wendigo. Kinakanta yung kay Ben eh. Hindi ko may pasok eh. Ben niya. Ay, babasahin ko ba pati itong ano? Ay, hindi. Siguro, diretso na tayo sa pinaka-story. Sige. Wala siyang title eh. Pero, yan. Lagyan natin ang title mamaya after ano. Parang MMK to. MMK to, Eh, MMK. parang MMK sa dulo ang title. Ano natin, hulaan natin yung title. Tingnan Sige, natin kung hulaan na lang. pareha tayo ng mga may isip na title. Tingnan Sige. natin. Comment down below. Wow. Ito ang personal experience ko tungkol sa isang doppelganger. Hindi siya tungkol sa isang malapit sa akin, pero maintindihan nyo habang binabasa ang kwento. Nung college ako, nag-decide akong mag-rent ng apartment na ilang blocks lang ang layo sa school namin dahil 2 bayan pa ang layo ng bahay namin. Working student din ako noon at na-relocate ang trabaho ng mama ko sa isang malayong probinsya. Isang gabi, naisipan kong umuwi para kunin ang mga librong naiwan ko nung weekend. Bago ako umalis, pinipigilan ako ng roommate ko at isa kong kaibigan sa apartment. Kung ano-anong dahilan pa ang ginawa ng roommate ko para hindi ako matuloy. Pero nagpumilit pa rin akong umuwi. Habang nasa biyahe ako, biglang huminto ang sinasakyan kong bus. Traffic pala dahil may nangyaring aksidente sa kalsada. Nagising ako dahil sa ingay ng mga pasahero na nag-uusap-usap. Agad kong kinuha ang cellphone ko at nakita kong sunod-sunod ang mga text ng roommate at ng mga kaibigan ko. Okay ka lang ba, Darna? Darna Kasi sa umpisa niyan, Ano sinabi na niya nga na itago siya sa pangalang Darna. Darna. Nabigla ka daw. Okay, so Ang weird title naman, Darna. Chardo. Mag-text ka agad pagdating mo sa bahay. Nasa bahay ka na ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang binabasa yung mga mensahe nila. Di ko may paliwanag pero parang may matinding takot na bumalot sa akin.
Litong-lito ako sa nangyayari, kaya tinanong ko ang isang pasahero kung ano ang nangyari. Sagot niya, nagbanggaan ng bus natin at isang sasakyan. Hindi mo ba napansin? Natulala ako. Paano kung hindi napansin ang ganong kalaking pangyayari? Tumango na lang ako at hindi na nagsalita dahil baka isipin niyang ang weird ko. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya at sinabi, ang weird mo namang babae. Buti na lang walang malubhang nasaktan. Minor injuries lang ang nakuha ng driver. Agad ako bumaba ng bus, tumawid sa kabilang kalsada at naghintay ng masasakyang bus pabalik sa apartment. Habang naghihintay, nag-text ako sa roommate at mga kaibigan ko. Okay lang ako. Pauwi na ako sa apartment. Mamaya na tayo mag-uusap. Halos sabay-sabay silang nag-reply. Pagdating ko sa apartment, mahigpit akong niyakap ng roommate ko. Thank God, Darna. Okay ka lang. Anong nangyari? Kinuwento niya na bago raw ako umalis kanina, pakiramdam niya may mali. Sabi niya kung ano-anong bilin at life advice raw ang sinasabi ko sa kanya na walang dahilan. Hindi raw yun normal para sa akin at para bang naghahanda akong mawala. Mas lalo pa raw siyang kinalibutan nang pagkalabas ko ng pinto, biglang nahulog ang mug ko mula sa mesa at nabasag. Para raw itong masamang senyales. Kinuwento ko sa kanila ang nangyaring aksidente sa bus at sila ay sobrang na-relieve nung nalaman nilang ligtas ako. Dahil weekend naman, napagdesisyonan kong sa susunod na araw na lang ako umuwi. Pero dun pa lang nagsisimula ang mas nakakatakot na parte. Kinabukasan, pagdating ko sa bahay, ginawa ko ang nakasanayan namin mga Pilipino. Nagmano ako sa mga nakakatanda naming kapitbahay bilang paggalang. Napatingin sila sa akin na parang nakakita ng multo. Tinanong ako ni Nana Letty, kararating mo lang ba talaga? Opo, sagot ko. Nagkatinginan silang lahat bago muling nagsalita si Nana Letty. Sabi niya, umuwi na raw ako kagabi. Nakita raw nila akong dumaan sa harap nila pero hindi ko man sila pinansin. Bagay na hindi ko kailanman ginagawa. Binuksan ko raw ang gate, pumasok sa bahay at hindi na lumingon pa. Ang anak daw niya na isa sa mga matalik kong kaibigan ay paulit-ulit pang nagdo-doorbell at sumisigaw ng pangalan ko. Pero hindi raw ako lumabas o lumingon man lang. Dagdag pa na isa naming kapitbahay, naiwan ko raw na bukas ang ilaw sa veranda buong magdamag. Nanlamig ang buong katawan ko habang nakikinig sa kanila. Habang binubuksan ko yung gate, malapit sa akin ang isa kong kababata. Yumuko siya palapit sa akin at pabulong na sinabi, nakita ko ang doppelganger mo kagabi at tuguon ang noo niya. Okay, doon na nagtatapos. Bakit lagi silang duguan ng noo? Tsaka parang Nauuntog ba sila Parang lagi? glitch nga eh, no? Parang nangyari. Tsaka Parang hindi- glitch, no? Medyo naligaw ako dun sa may first part. Nagsalita ba yung doppelganger? Hindi. Parang hindi, no? Hindi. Hindi Eh, nga daw ano, sino lumingon yung eh. nagbibigay ng life advice? Hindi siya. Siya. Yung Ah, siya, siya yung bago nagkwento. umalis. Bago Okay, umalis. umalis. Parang Oo. nagpagpapaalam na ganun Oo. yung dating. Na hindi Oo. niya naman ginagawa. Lagi kong pansin yun sa doppelganger eh. Never Teka, talaga sila nagsasalita, no? No, parang wala pa naka-encounter ng doppelganger na nakipag-communicate. Oo nga, no? No. Wala nga nagsasend ng kwento sa akin na nagsasalita sila. Pero sabi daw kasi nila, pag nakita mo daw yung doppelganger mo face to face, Mamamatay ka. mamamatay. Oo. Or it's either ibang tao makakita, kunwari may nakitang doppelganger. Oo. Nakita yung may mangyayari sa'yo something. Oo, ganun Pag daw nagkasalisi daw. kayo. Pero may question actually ako. Nalilito ako eh. Like, anong pinagkaiba ng mimic sa doppelganger? Parang Ang same mimic sila in a way. nakakapagsalita. Ah. Kasi nilulure nila yung mga victims nila through imitating the voice. As in mimic, literal na mimic. Kapag doppelganger, hindi siya umiimik. Oo. Pag mimic, Diba? Yun yung pinagkaiba eh. Tama, di ba? Hindi nagsasalita ang doppelganger, pero ang mimic, mimic siya. Sorry. Kinilabutan ako. So, Yun yun talaga. yung Kinilabutan siya sa joke. kinilabutan. Hindi nga lang siya umimik. Pero kinilabutan siya. Doon sa joke eh. So, yung pala yung naranasan ko before. Nung ako, hindi pala doppelganger pala tawag. Mimic. Mimic. Sabi mo kasi nagsasalita, di ba? Oo. Nilulure So, nila meron yung ka mix. naranasan na... Mimic. Nung nasa Hong Kong pa ako nito, bata pa ako. Oh, Yung pala yun. ginagaya niya? Ginaya niya yung boses ng mama ko. Ay! Kaya nga may sinasabi na kunwari pag may tumawag sa pangalan mo, wag mo agad lilingunin eh. Eh, Parang, Parang ang hirap naman nun. Oo nga. lalo ako nga pagkakilala. tumingin pag sabi mo ng paps eh, kahit hindi ko naman paps eh. Parang better pala na hindi yung real name mo yung Oo, no? Babs. Bems, no? Yung Baby.
Uy, yes! Hindi, yung sa COD. Ay, oo nga. Ano nangyari? Kapag nga baby, gagano. Ano nangyari din sa mimic experience mo na? Kasi well, early mornings kasi nun eh. Kasi nadala ko ng mom and dad ko doon sa restaurant pinagtatrabaho nila. Yung mom ko kasi is manager doon sa restaurant, yung papa ko yung chef. So, tumutulong sila usually sa kitchen. Tapos iniiwan nila ako sa parang VIP room doon. Tapos sarado lahat ng ilaw ng restaurant doon. Like yung ilaw lang is sa VIP room, tapos yun doon sa kusina. Sobrang vivid nun kahit like, I think mga 6 or 7 years old ako noon. Alalang-alala ko yun eh. Kasi nagko-coloring lang ako. Tapos narinig ko, yung boss ng mama ko, sabi niya, Vanessa kasi totoong name ko. Sabi, Vanessa, gumawa tumatawag. Tapos di ako like, yes mom, kasi Englishera pa ako noon, di pa ako marunong magtagalog. So yun, yes mom, what is it? Tapos hindi sumagot. Tapos narinig ko siya, Vanessa, paulit-ulit lang sinasabi. Tapos nanggagaling siya doon sa madilim na part ng restaurant. Kasi parang hallway kasi yun eh. Ito yung VIP room. Itong kabilang hallway, pa kitchen. Ito yung doon sa madilim na part. Like yung doon sa parang pinaka-main area ng restaurant. Grabe talaga di, yung third eye. Hindi yun, narinig ko, hindi siya nanggagaling sa kusina. Though alam ko, nasa kusina yung mom ko eh. Pero ang nasa isip ko, since bata ko, baka pumunta si mama doon sa kabila, baka naglilinis, ganun. Di papunta na ako doon. Like, nandun na talaga, malapit ako sa area, tapos tumatawag pa rin, Vanessa. Tapos biglang nakaramdam akong lamig. Kahit bata ako, parang alam ko there's something wrong. Tapos biglang nung aalis na ako, like alam ko there's something wrong, biglang pagalit. Vanessa, gumanon. Tapos tumakbo na ako nun. Punta na ako sa kusina. Pagdating ko kusina, andun yung mom and dad ko. Inask mo yung mom mo na kung tinatawag ka niya nun? Tapos Ano sabi niya? Sabi niya, no, I'm here in the kitchen. Ay. Niluluro talaga, mimic. Kapag na-lure ka, anong mangyayari? Yun ang I don't wanna find out. Kapag na-lure ka ng Actually, oo mimic, nga. what's gonna happen trippings to lang ba you? sila? Or, So diba? far, parang wala pa akong nabasa or narinig na experience Na-lure na, sila ng ng naging biktima ng mimic. Kasi Yeah. parang ang daming kwento niyan sa US na nagiging alert sila. Na-alerto agad sila aware sila dun aware sila about dun sa mimic. Yung concept nung... Yung concept ng mimic. Kaya may paniniwala sila na Yung mga tumatawag na pag may tumatawag, hindi mo agad. nakakatakot. Kasi, actually, sa culture lang kasi ng Filipinos eh. Pero, isa sa mga ayoko din na naririnig ay yung psst. Yan din. Oo. Nakakakilabot siya. Natuto na ako niya na kapag ginaganyan ako, hindi ako titingin agad. Oo. Talaga. Kasi, Pero hindi ako nagpipsst sa mga tao eh. Oo, yung sit-sit. alam mo, kinilabutan ako nung ginawa mo. Parang Hindi ko alam kung bakit. Diba? Alam mo, parang may sumitsit sa Tapos akin. marinig mo ng gabi. Ay, ay! Ang mahirap nun, yung pag hindi mo siya pinansin, yung lalakasan niya. May ganun Tapos ba? pa ulit-ulit. Ah? May ganun ba? Hindi, yung parang lalakasan niya. Paano pag may... Wait, sino ba nang gaganon? Yung mga mumu? Mga mumu Hindi, ba yun? hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung... Ano yung context? Bago ko tumawa. Para matawa din ako. Share mo naman. Huwag mo salohin. Pwedeng i-cut na lang. Hindi. Hindi, narinig mo na yung doppelganger na story ko. Ay, hindi oo, pa. maganda yung kwento. Sa may lola ko to. Sa Di ba lolo. kanina kasi napagkwentuhan namin, Vanny, na yung lola ko nag-birthday kahapon. Kapon lang to. Kahapon lang. Pero limot ko na sa tagal ng panahon na wala na siya, nalimutan ko na kung kailan ang birthday niya. Tapos napanaginipan ko siya before nung Anyways, lola ko naka-experience nito. Kasi kung saan man ako nakatira ngayon, yung ginawa ko ng studio, kasi ako na lang mag-isa doon nakatira ngayon, dati marami pa kami doon. Kasama ko pa yung lola ko doon. Tapos, di ba sabi kong apartment yun, na meron kami mga kapit-kwarto, kung tawagin kapit-kwarto. Ganyan. May isang boarders dito na bagong panganak siya. So may baby siya, mga 3 months pa lang siguro. Mga 3 months pa lang siguro. Ngayon, yung asawa niya pumasok sa work. Siya na lang naiwan kasama yung baby niya. Lunchtime na, kailangan niyang bumili ng pagkain sa labas. Sabi niya dun sa may lola ko, parang parang sabi niya, pwede bang pakibantayan lang muna yung yung baby ko. Lalabas lang ako, bibili lang ako ng ulam. Tapos sabi nung lola ko, sige, ganyan. Diyan lang naman yan eh. Dahil 3 months lang naman yun, hindi pa naman maglilikot yun, di ba? Walang chance na mahulog kahit maglikot. Kasi 3 months, nakaganon pa lang din yun. Tutulog Diba? lang. Tulog lang yun, ganyan. Hindi binantayan ng lola ko na yung talagang bantay na tapat na tapat. Ginawa niya pa rin kung anong ginagawa niya. Mga normal na gawaing bahay. Maya, narinig niya umiyak. So, ibig sabihin, nagising yung natutulog. Nagmadali siya. Pinuntahan niya agad dun sa may kwarto kung nasaan yung baby.
Kaso, pag dating niya, kunwari may pinto, di ba? Pagbukas niya ng pinto, nakita niya may naghihili na. Pero yung naghihili nakatalikod. Nakaganyan, imagine mo ganyan. Ang view is, andito yung ulo ng bata, nakasampay sa balikat, tapos hinihili na. Pero ang nakikita niya lang nakatalikod. Alam niya na yun yung nanay ng bata. Kasi same ng damit, tsaka same ng buhok. So, parang, ay, andyan na pala. Diba? Umuwi na pala. Nag-stop sa pag-iiyak yung bata. Oo. Ano na ulit? Parang umiyak, tapos chinek niya, pagtingin niya, may kumarga na. Tapos hinihili na. Tumimigil na. Tapos parang isip niya, ay, andyan na pala, nakauwi na pala naman yun. Di, binaliwala niya ulit. Maya-maya nakita niya yung nanay, pabalik pa lang. So, binalikan niya ba yung bata? Hindi, pabalik pa lang. Na parang ano, sabi niya, parang Day kasi yung tawag yun eh. Day, saan ka galing? Di ba, parang, yung nagkaroon na ng lito, ganito yung pag may doppelganger, di ba? Nakita kita kanina na, nandun ka na. Hindi, sabi niya, di ba, nagpaalam nga ako na bibili ako ng ulam. Tapos agad nilang tinakbo yung bata pabalik. Andun, tulog na. Alam mo yung parang may humili talaga. Sino kaya yun? Yun nga, tapos parehas pa ng damit, parehas pa ng buhok. Ang malala nun, alam mo ko rin kinatatakutan ko dito, Ate Bebs. Nakita kasi ng lola ko nang nakatalikod. Pero paano kung dahan-dahan na humaharap, di ba? Tapos karga-karga yung bata. Paano? Gagawin siya. Twisted. Si Yaya Dob na pala. Ay, nako. Tapos biglang gagano. Namingawak pala siyang baby. Nye. Baby saan? Naunahan ka. Baby sa Amerika? Di ba? Pero tapos yung kinakata niya, hili. Kaya yung ako, feeling ko matatakot ako kapag out of nowhere maririnig ko yung ating kupong sing-sing. Tapos yung lumang-luma, no? Metong yang timpo ka. Kapampangan song ba yan, Ate Bebs? Ano ibig sabihin yan? Meron siyang sing-sing na nawala. Namana niya yung sing-sing niya. Nakalimutan ko na. Ano yan, Paps? Local Lord of the Rings. Oo. Basta nawala niya yung sing-sing niya. Nakalimutan ko na yung whole... Kailangan kong kantayin ulit. Para maano. Shit, bakit nung nga bang kinakanta ko sa isip ko, parang, ating ko pong sing-sing. Meron Metong akong yang timpukan. sing-sing. Amanake, iti. Namana niya yon sa mom niya. Medong na. Sayang ang Kingindu. pera ko. Pambili. ng Kasi lobo. magkakatono, Paps. Oo nga eh. Magkakatono. Ay, Pero may ano kwento yung na monkey? may mga dark Oo. dark history din yung Parang mga nahanap niya ata yun sa sa rice. folk song, Filipino folk song. Na pwede natin Nakakatakot. pag-usapan sa susunod na episode Oo, dahil diba? Ang dami-daming nagano Okay sila. po. Nasa Mignal na. Meron ka bang mga gustong Pasalamatan. Pasalamatan. Shout out, Or ganun. meron ka bang gustong i-promote? Okay. Yung podcast mo, syempre. Ay, yung podcast ko, yeah. Well, first of all, gusto ko lang i-thank na nagas niya ako dito. Sobrang masaya at natakot ako. Marami yung nightmares na baon. Hindi mo makatulog mamayang gabi. Yeah, and then, may podcast rin po pala ako. Ka-Passions yung tawag. Every Wednesday po siya. Weekly po siya, 7:30 p.m. Or yun, pwede kayo magpasa doon ng mga storya nyo. Binabasa ko rin siya on stream. Tapos yun yung napag-uusapan namin ng mga viewers, pati ako. So, Saya. more on interaction with the viewers din. Tapos ako yung nagsasalita, ganyan. Tapos live stream talaga. Yes, to, live stream talaga siya. Yeah. Though I'm planning it to put it on YouTube or maybe Spotify soon. Kasi di ko lang alam kung paano ko pa didiskarte yan. So, I'm still figuring it out. Ayun, lagi ako naka-live po sa FB saka sa TikTok. Doon po ako makakita. Follow niyo siya. Ilalagay namin yung lahat ng links niya sa social media dyan sa description box. Sa description below. box. Yes. May gusto ko bang i-shout out? Shoutout, shoutout sa mga Cubs ko. Alam ko araw-araw niyo akong kinukupal, pero thank you lagi sa pag-support sa akin. Love you Sabihin all. ng Cubs. Yun yung tawag ko sa mga followers ko kasi Bunny Bear ako eh. So sila yung mga baby bears ko. Cubs. 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 Literal. Akala ko naman something na pinaiksi like Kabalen, Cubs. Di ba? Cubs, di ba yun yung tawag sa mga baby bears? Oo, baby bear. Cute! Kaya nga. Bakit naisipan mo pala yung Vanny Bear? Very, Yung lore ng curious ako. ng Bunny Bear. It's not that deep to be honest. Well, Vanny kasi Vanessa yung totoong Yes. name ko. So, Vanny, para maiksi lang yon. And then, yung Bunny Bear kasi, nickname yun sa akin ng office mate ko.
Lahat kasi ng mga tao sa office, pinagdidikit yung nickname, pati nalagyan ng bear sa dulo. Ang cute. So yung sa akin, Valley Bear. Pero dapat, Necomancer yung original streamer name. Oo, angas Ang dami Necomancer. ko nakakitang ganyan yung username. Parang cat. Oo, yun nga yun. Pero sabi ko, parang ang haba, hindi siya like tatatak talaga. So naalala ko nga, yung Very nickname cute sa yung office Vanny niya. Bear. Mas personal Oo. yun dating. Tsaka yung Vanny Bear kasi parang very approachable ang peg niya. Kaysa Necomancer. Necomancer pa. Natatakot ako dun eh. Parang, okay. Thank you so much. Thank you for visiting us. Thank you for accepting our invite. Okay. Ayun, so maraming salamat sa nanonood pa at this point. Abangan nyo yung next episode namin sa next week. Actually, 2 na yung episodes na nire-release namin every week, Wednesdays and Saturdays, 6 p.m. So make sure na nakamark sa calendars nyo yung Wednesday and Saturday, 6 p.m. kasi gagawin na namin tong regular. Hindi natin alam kung ano yung susunod na gagawin nating regular. Parang ilang episode na tayo nagpapahapyaw sa ganyan eh, no? Pero kasi isang araw lang namin sinut yung mga episodes. So yes, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Yeah. Alright. Tito James? Ayun. Follow nyo si Vanny Bear kahit ako, wag na. Kahit wag na ako. Ang bait niya naman. Yan na yung Favorite line ko yun eh. favorite line niya yun eh. Kahit wag na. So dahil wala na kaming oras, maraming salamat sa pakikinig ulit. Again, my name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. I'm Ate Bebs and... I'm Vanny Bear. At kami ang The Red Red Door Door Podcast Podcast PH. Bye! Bye! Wala lang. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.